Ang babaeng ito ay isang profesional na manloloko at anuman ang papel, basta may pera, magagawa niya itong gampanan. Ngayon, nagpapanggap siyang isang mayamang ginang at nakikibahagi sa isang auction. Sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang kakayahang mangudyok, nilinlang niya ang babae para bilhin ang salamin sa halagang 5 milyon won, samantalang ang tunay na halaga nito ay 5,000 won lang. Dahil dito, naakit ang mayamang ginang na si Ji Kyung. Pagkatapos ay nilapitan ni Ji Kyung si Jin at inalok siyang magtrabaho para sa kanya. Alam ni Ji Kyung na nagpapanggap lang din si Jin bilang kasintahan ng isang mayaman. Buong kumpiyansang tumanggi si Jin sa SE at pagkatapos ay tumakbo siya para ibalik ang damit na hiniram niya sa kaibigan niya mula sa tindahan. Pagkatapos, umuwi siya at nagbigay ng pera sa kanyang tiyahin. Bago pa siya makapagpahinga, narinig niya ang balita na itataas ng may-ari ng bahay ang renta. Kinaumagahan, pagdating niya sa trabaho, nahanap niya ang amo niyang sarado ang tindahan at tumatakas sa utang. Si Jin ay may 2 buwang sahod pa na hindi nakukuha mula sa kanyang trabaho. Biglang nawala ng trabaho si Jin. Ang kanyang buhay, na dati nang mahirap, ay naging mas nakakapagod dahil sa pera. Samantala, bumalik si Ji Kyung sa Japan upang bisitahin ang kanyang ama. Mayroon silang hindi pagkakaunawaan, kaya ayaw siyang makita ni Chairman Seo. Gayunpaman, nang makita niya ang nalantang halaman ng kanyang ama, napagtanto niya na mayroong masamang nangyayari sa kanyang ama. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at nakita niyang nakahiga ang kanyang ama, may sakit at pagod. Nang makita ang kanyang anak na babae, pinatalsik siya ng kanyang ama. Alam ni Ji Kyung kung sino ang dahilan kaya nakaratay ang kanyang ama, kaya mabilis niyang pinuntahan ang lalaking nagngangalang Gugang para bawiin ang perang hiniram nito mula sa kanyang ama. Ang malaking boss ay nag-isip na, dahil naayos na niya ang ama, magiging madali lang ang anak. Kaya, mayabang siyang naglabas ng baril at pinapili siya sa isang laro ng swerte at malas para makita kung sino ang mas maswerte na makatakas sa iisang bala sa chamber. Gayunpaman, hindi niya alam na si Ji Kyung ay sinanay ng kanyang ama mula pagkabata at ang pera ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Walang sinabi si Ji Kyung at paulit-ulit na itinutok ang baril sa kanyang sentido at pinindot ang gatilyo na may malamig na mukha at hindi man lang kumukurap. Dahil dito, kinilabutan ang malaking boss. Pagkatapos, inilantad niya ang pandaraya nito. Naglagay siya ng peking bala para linlangin ang kanyang ama. Kumuha siya ng totoong bala at inilagay sa chamber. Napakabilis niyang itinutok sa kanyang sentido at pinindot ang gatilyo na halos mapaihi sa takot ang nakaupong boss. Pagkatapos ay itinuro niya ang baril sa lalaki. Ngunit sa oras na iyon, kahit sinabi ng kanyang ama, hindi pa rin niya nagawang kunin ang baril at gawin ang ginawa niya. Kaya, kinailangan niyang ibalik ang bagahe ng pera sa babaeng may matatag na puso na si Ji Kyung. Nang aalis na ang kanyang anak, tinanong siya ng ama kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Sinabi rin niyang tigilan na niya ang paghihiganti dahil ang mga taong nais niyang labanan ay hindi simple. Sinabi ni Ji Kyung na mayroon siyang isang pagnanais. Bumuo ng karera, hindi makipag-away sa sinuman. Sa huli, nakita pa rin ng kanyang ama ang nasa isip niya, alam niyang may kailangan siyang hingin sa kanya. At sa huli, tinulungan si Ji Kyung ng kanyang ama. Sinusuportahan niya ang kanyang pagsali sa asosasyon ng mga negosyante sa Korea. Bumalik si Ji Kyung sa Korea at naghanda para sa nalalapit na pulong ng lupon ng mga direktor. Kasabay nito, nawalan ng trabaho si Jin. Sa huli, kinailangan niyang isantabi ang kanyang dignidad at lumapit kay Ji Kyung, humihingi ng trabahong inalok nito sa kanya noon. Pagkatapos, sa tulong ng kanyang di profesional na kakayahang umarte at sa suporta ng bodyguard na si Inifta, matagumpay na nakuha ni Jin ang data tungkol sa embezzlement ng anak ng chairman. Pagkatapos, dinala ni Ji Kyung ang ebidensya para kausapin ang matandang Song. Ngunit hindi ito natakot sa baguhang ito. Pinunit niya ang mga papel at itinapon sa mukha nito. Kasabay nito, dumating din si Gunwoo para makipag-usap kay Song dahil sa investigasyon sa kanyang ama, si Chairman Park ng Mujin Group. Gustong makipagkita ng tiyuhin ni Gunwoo kay dating presidente Taejon sa pamamagitan ni Song para humingi ng tulong. Ngunit hindi sumang-ayon si Gunwoo sa paraan ng kanyang tiyuhin. Kahit na magkaibigan ang kanyang ama at si Taejon noon, matagal na silang naging magkaaway. Sinabi ni Gunwoo sa kanyang tiyuhin na ililigtas niya ang kanyang ama sa sarili niyang paraan. Pagkatapos ay umalis siya sa restaurant bago matapos ni Ji Kyung ang kanyang usapan kay Chairman Song at lumabas din nang sabihin ni Director Yoo kay Ji Kyung na nakita niya si Gunwoo na palabas din, hindi siya nagulat. Sa isang lugar na tulad nito, hindi maiiwasang magtagpo sila. Kaya pala, nagkaroon sila ng masasayang sandali noon. Kinaumagahan, pinuntahan ni Ji Kyung si Jin sa bahay nito at hinila siya upang mamili para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay at ibinigay ni Ji Kyung kay Jin ang pulang damit na sinuot niya sa auction. Sinabi ni Ji Kyung na may gusto siyang ipagawa kay Jin at iyon ay ang magpanggap bilang siya upang tanggapin ang isang painting. Dahil sa mismong araw na iyon ay may meeting si Ji Kyung, kaya hindi niya makuha ang painting. Sa sobrang paghanga ni Jin kay Ji Kyung, tuwang-tuwa siya na magpapanggap bilang kanyang idolo. Ang misyon na maging si Ji Kyung sa loob ng isang oras ay sobrang nakakatuwa para kay Jin. Pumunta siya sa meeting place at nakilala ang dalawang lalaking Chinese. Dahil sa kanyang pagiging simple, naghintay si Jin at uminom ng tubig habang naghihintay na makuha ang painting. Pero pagkatapos, imbis na makita ang painting, bumagsak siya sa sahig dahil sa pampatulog. Sa kabilang banda, narinig ni Chairman Song ang balita na nahuli na ng dalawang Chinese si Ji Kyung
kaya pumunta siya sa meeting ng lupon ng mga direktor na nagtatanong tungkol sa aplikasyon sa asosasyon. Pagkatapos ay idineklara ng anak ni Chairman Song na hindi kwalipikado si Ji-kyung. Nang matapos siyang magsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Ji-kyung. Nagulat ang matandang Song nang makita siya. At pagkatapos, sa halip na hayaan si Ji-kyung na akusahan ang kanyang anak ng embezzlement, tinanggap ng matanda ang sakit at inireport ang sarili niyang anak, saka hinila ito palayo. Sa ganitong paraan, makukuha niya ang reputasyon ng pagiging walang kinikilingan. Pagkatapos, naisip ng matandang Song na wala si Ji-kyung nang lagda ng kanyang ama na si Chairman Seo para sa kanyang pagsali sa asosasyon ng mga negosyante. Gayunpaman, inilabas agad ni Ji-kyung ang liham na isinulat ng kanyang ama na nagsasabing pumapayag siyang magbukas ng gallery sa Korea. Hiniling niya sa mga miyembro ng asosasyon na suportahan at tulungan siya. Nalaman ng matandang Song na naloko siya at siya mismo ang nagtumba sa sarili niyang anak. Sinamaan niya ng tingin si Ji-kyung at nagbanta na ang doble niya ay nasa kanyang mga kamay. Kung hindi niya babawiin ang liham, masasamain ang taong iyon. Sinabi ni Ji-kyung na mas mahalaga sa kanya ang pagiging miyembro ng asosasyon kaysa sa iba pa. Ang ibang bagay ay bahala na ang matandang Song. Kahit na sinabi niya iyon, inutusan ni Ji-kyung ang kanyang bodyguard na si Tak na nasa likod ng kotse na nagdadala kay si Jin na iligtas si Jin agad. Gayunpaman, may baril ang dalawang Chinese na iyon at binaril ang gulong ng kotse ni Eng Tak at nakataka sa kanyang kontrol. Nang marinig ni Ji-kyung na nawala si Jin, inutusan niya si Director Yo na maghanda ng pera para matubos si Jin. Kasabay nito, nagising si Jin. Sinubukan niyang ipaliwanag sa dalawang Chinese na hindi siya si Ji-kyung. Nalaman ng dalawang Chinese na nagkamali sila sa pagkuha ng tao, kaya pinilit nila siyang tawagan si Ji-kyung. Kung hindi siya makakauwi. Matapos ang tawag ni Ji-kyung sa malaking boss, napansin ni Jin na napaka-relax ng mga ito. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Ji-kyung, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hindi ito aksidente. Alam ni Ji-kyung na mayroong panganib, ngunit hinayaan pa rin niyang maging doble siya. Sa pagkakataong ito, alam ni Jin na kung hindi siya gagawa ng paraan para makatakas, tiyak na mamamatay siya. Sinubukan niyang magkunwaring ihi para makahanap ng paraan na makatakas, ngunit hindi siya pinayagan. Pagbalik niya sa upuan, nag-away ang dalawang magkapatid. Tulad ng sabi-sabi, ang sugal ay nakakapagpahirap sa tao. Habang naghihintay sila ng dalawang malalaking halaga ng pera, nag-away sila dahil sa isang laro ng Go. Ang baril ay ibinigay sa kamay ni Jin at hindi niya sinayang ang pagkakataon. Kinuha niya ito at binaril ang malapit na tangke ng gas na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Agad na namatay ang alipores. Nataranta si Jin at tumakbo palabas. Kasabay nito, dumating si bodyguard Tak. Nakipag-away siya sa natitirang malaking boss. Narating ni Jin ang highway. Kasabay nito, dumating si Ji-kyung sakay ng kotse at huminto sa harap niya. Nang tanungin ni Jin ang lahat, sinabi lang ni Ji-kyung, sayang, nadumihan ang damit. Pagkatapos, inutusan niya si Jin na sumakay sa kotse para umuwi. Ngunit binato ni Jin ang kotse ni Ji-kyung. Sinabi niya na naloko siya ng kanyang idolo at muntik na siyang mamatay sa kamay ng mga kidnapper. Pero si Ji-kyung ay walang pakialam. Dumating din si bodyguard Tak kay Ji-kyung. Inutusan niya itong ihatid si Jin pauwi. Pagkatapos magsalita, sumakay siya sa kotse, walang pakialam sa pagkabigo na nararamdaman ni Jin. Sa daan pauwi, nang mag-usap si Jin tungkol sa panlilinlang at paggamit ni Ji-kyung sa ibang tao. Sinabi ni bodyguard Tak na ang sihi ay napakatipid, ngunit naghanda siya ng pera para tubusin siya. Nang marinig iyon, hindi na nagsalita si Jin. Sa puntong ito, nakita ni Ji-kyung ang nakatagong kakayahan ng batang si Jin. Nagkaroon siya sa isip ng isang plano para kay Jin. Araw-araw, sinundan ni bodyguard Tak si Jin. Gumagawa si Jin ng iba't ibang trabaho para kumita, ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, puno pa rin siya ng sigla at pag-asa. Dahil mahirap siya, kahit nagalit siya sa sihi na si Ji-kyung, hindi niya kayang itapon ang magagandang damit na binili para sa kanya. Ibinabalik ni Jin ang mga damit at inalok siyang pumirma ng kontrata sa trabaho. Tapos, idinagdag pa ang 1-0-0-0-0-0-0-0-1 at seke na inihanda ni Ji-kyung para sa kanya. Sa puntong ito, umabot sa sukdulan ang galit ni Jin dahil ang kailangan lang niya ay paumanhin mula kay Ji-kyung. Ngunit sinabi ng sihi na ang pride ay walang silbi at magugutom siya. Malapit na nga siyang mawala ng bahay. Nang malaman ni Jin na iniimbestigahan siya, lalo siyang nagalit. Sinigawan niya si Ji-kyung at galit na umalis. Pagkatapos, nagpatuloy silang dalawa sa kanilang trabaho at buhay. Nagtrabaho pa rin si Jin bilang parking attendant at nag-part-time din bilang driver sa gabi dahil kailangan niya ng pera. Kaya, gusto ni Jin na humingi ng advance sa sahod. Sinabi ng manager na papautangin siya kung papayag siyang makipag-date sa kanya. Nang marinig iyon, sinipa siya ni Jin at agad siyang nag-resign. Paglabas niya, nakita niya si Ji-kyung na papunta sa kanya. Muling walang hiya si Jin na humingi ng pautang. Nangako pa siyang pipirma siya sa resibo ng buo. Ngunit walang pag-aalinlangang tumanggi si Ji-kyung. Sinabi niya na kailangan niya ng isang may kakayahang subordinate, hindi ng isang tao na hindi makabayad ng utang. Walang nagawa si Jin kundi lunukin ang sama ng loob at tingnan si Ji-kyung. Ang buhay ay kung minsan ay napaka-ironic. Kapag mahirap na, lalo pang nagiging mahirap. Nang maging driver si Jin para sa isang customer, nabangga niya si Marie, ang anak ni Eng Song. Nang makita niya si Jin, sinabi niya ang masasamang salita. Pagkatapos, aksidenteng naitulak siya ni
ni si Jin at natumba siya. Sa huli, upang maiwasan ang kaso ng sinasadyang pananakit, kinailangan ni si Jin na pumunta sa ospital at lumuhod para humingi ng tawad kay Marie. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Ji Kyung. Sinabi niya na si Jin ay kanyang empleyado at hindi niya papayagan na apihin ng sinuman ang kanyang tao. Pagkatapos ng ilang pananakot tungkol sa pagkidnap at pagpatay noong isang araw kasama ang ama ni Marie, madali siyang inilabas ni Ji Kyung sa silid. Sa puntong ito, naramdaman ni si Jin ang kalupitan ng mga mayaman na inaapi ang mga mahihirap. Sa huli, kinailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang babaeng nagngangalang Ji Kyung na nasa harap niya ay ang taong kailangan niya para makatakas sa kahirapan. Opisyal na siyang sumuko sa pera at kapangyarihan ni Ji Kyung. Ang unang linggo ng trabaho ni si Jin. Sa loob ng isang linggo, inaaral ni si Jin ang genealogy ng lahat ng maimpluwensyang tao sa politika at negosyo. Ito ang kanyang unang aralin sa ilalim ni Ji Kyung. Si Jin, na sanay sa pisikal na trabaho, ay napilitang manatili sa loob ng halos 10 araw, kaya nainip siya. Kaya, nang utusan siya ni Ji Kyung na magtrabaho kasama si bodyguard Tak, natuwa si Jin. Kahit na sinabihan siyang huwag maging mausisa at magtanong, nang makita niya si Tak na nagbibigay ng mga bag sa iba't ibang lugar, hindi maiwasan ni si Jin na maging mausisa. Binuksan niya ang trunk ng kotse para silipin kung ano ang nasa loob. At laking gulat niya, puno ito ng pera. Sa oras na ito, nagtaka talaga si Jin tungkol sa taong hinahangaan niyang si Ji Kyung. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng tao ito. Kasabay nito, nakipagkita si Ji Kyung kay Chairman Song at sinabi niyang gusto niyang maupo sa posisyon ng Financial Director ng asosasyon at magagawa niya ito ng mas mahusay kaysa sa anak nito. Sinabi rin niya na alam niyang si Lee Song ay sunod-sunuran sa isang napakalaking opisyal. At ang opisyal na ito ay walang iba kundi si Lee Jang, na dating matalik na kaibigan ng kanyang ama at ng ama ni Gonwoo. Ang kapangyarihan at pera ay palaging magkaugnay at nakakaimpluwensya ng malaki sa ekonomiya at politika ng bansa. Ang Mujin Group ng pamilya ni Park ay nasa panganib. Hindi maiiwasan ni Ji Kyung na kunin ang pagkakataong ito upang makuha ang gusto niya, kontrolin ang mga mayayamang korporasyon. Kaya, hindi rin hahayaan ni Lee Jang na masira ang pamilya ni Gonwoo. Tinawag niya ito at sinabing gusto niyang tulungan siya na labanan ang kanyang tiyuhin. Dahil hindi maiiwasan na makulong ang kanyang ama, gusto ni Lee Jang na siya ang maging chairman ng korporasyon, hindi ang tiyuhin niyang FE ng Musan. Sa kapalit, syempre, kailangang magsilbi ang mayaman sa layunin ng mga nasa politika. Gayunpaman, ayaw ni Gonwoo na sundan ang mga maling yapak ng kanyang ama. Nagpasya siyang gawin ito sa sarili niyang paraan. Kasabay nito, ang kotse kung saan naroon sina si Jin at bodyguard Tak na may dalang pera ay ginambala ng mga tauhan ng anak ni Lee Song. Para maprotektahan ang pera, ipinagmaneho ni si Jin ang kotse papasok sa istasyon ng pulisya, na iniiwasan ang dalawang kotse ng mga goons na nakasunod sa kanya. Ang mapanganib na aksyon na ito ay kinagalitan ni Ji Kyung at balak niya sanang tanggalin si Jin sa trabaho. Ngunit sinabi ni si Jin na tinuruan siya ni Ji Kyung kung gaano kahalaga ang pera. Kaya, sa sandaling iyon, ang tanging naisip niya ay protektahan ang pera sa lahat ng paraan. Nang marinig ito, binawi ni Ji Kyung ang utos at opisyal na tinanggap ang batang babae sa harap niya. Ginawa niya siyang matatag na disipulo. Binigyan niya si Jin ng isang sobrang puno ng pera at sinabihan siyang gastusin ito sa isang bagay na pinakamalapit sa walang kwenta. Huwag siyang magbayad ng renta, bumili ng stock, o mamuhunan sa real estate. Iyon ang unang gawain ni si Jin. Hawak ang sobre ng pera, nag-isip si Jin kung paano ito gagastusin para sa tamang sagot. Sa huli, ibinalik niya ito kay Ji Kyung. Sinabi niya na alam niya ang kahalagahan ng pera, kaya inipon niya ito at hindi ginastos. Nang marinig ito, sinabi ni Ji Kyung na kung gusto niyang maging isang mayaman, hindi siya dapat matakot na gumastos. Pagkatapos, dinala niya si Jin sa mall. Doon, nakita ni si Jin si Marie at sa galit ng dalawang babae, tumindi ang pagnanais na manalo. Kaya nawala ng katinuan si Jin. Nag-shopping siya ng walang kontrol. Ang pera na dapat ay kikitain niya sa loob ng 2 taon ay ginastos niya sa loob lang ng 2 oras. Bumili siya ng maraming branded na gamit at pati na rin ng bracelet para sa kanyang boss. Sino ang mag-aakala na ang susunod na aral na ibibigay ni Ji Kyung kay si Jin ay kailangan niyang bawiin ang lahat ng pera na ginastos niya sa anumang paraan. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Jin kundi magreklamo sa langit. Ang halaga ay napakalaki para kitain niya sa maikling panahon. Sa oras na ito, nakikipagtulungan si Ji Kyung sa tiyuhin ni Gonwoo upang tulungan siyang maging chairman ng korporasyon. Samantala, sinusubukan ni Gonwoo na iligtas ang kanyang ama mula sa kulungan. Alam ni Ji Kyung na ayaw ng kanyang dating nobyo na sundan ang landas. Sa mabigat na landas ng isang chaebol, kaya gusto niyang alisin ito agad sa laro. Kaya naman, pagkatapos, isang eksena ang inihanda para sisihin si Gonwoo. Dinala ni Ji Kyung si Jin sa isang wedding party at itinuro sa kanya ang mga maimpluwensyang tao doon. Sinabi niya sa kanyang disipulo na kung gusto niyang magkaroon ng maraming pera, isa lang ang paraan, lumapit sa mga taong may maraming pera. Sa pagkakataong ito, dumating din si Gonwoo sa party at ayon sa plano, nakipagkita ang tiyuhin sa kanya at sadyang pinukaw ang kanyang galit sa harap ng lahat. Pagkatapos, sadyang lumapit ang assassin sa kanya para magtanong
ng direksyon na ang layunin ay patunayan na mayroon siyang koneksyon dito. Sa huli, isang eksena kung saan ang assassin ay tinira at sinaksak ang tiyuhin sa parking lot. Pagkatapos, lahat ng mga larawan at video ng insidente kung saan muntik nang mamatay ang tiyuhin ay ipinadala sa mga maimpluwensyang tiyuhin sa kumpanya at maging kay Chairman Park. Sinabi ni Ellis Park sa kanyang anak na haharapin niya ang sitwasyon dahil napagtanto nilang mag-ama na ang tiyuhin ang nasa likod nito. Sinabi ng ama na hindi kayang talunin ng kanyang anak ang tusong tiyuhin. Ang tanong ni bodyguard tungkol sa relasyon ni Ji Kyung at Gonwoo ay nasagot. Nagsimula ang kanilang love story 12 taon na ang nakakaraan noong nakatira si Ji Kyung kasama ang kanyang ama sa Japan matapos silang matalo sa Korea dahil sa kaso ni Presidente Taejon. Sa oras na ito, si Gonwoo, para takasan ang responsibilidad, sa halip na manahin ang negosyo ng pamilya, nagpunta siya sa Japan upang ituloy ang kanyang pangarap na maging musikero. Nagtagpo silang dalawa ng maningil ng utang si Ji Kyung para sa kanyang ama. Hindi sinasadyang nasira niya ang gitara ni Gonju, kaya't binili niya ito bilang kabayaran para sa kanya. Sa ganoong paraan, nagkakilala ang dalawa. Naakit si Guzu sa babaeng may malamig at walang ekspresyong mukha, ngunit natuklasan niyang may nakatagong init sa loob nito. Sinabi niya sa babae na ang musika ay maaaring pagalingin ang kaluluwa ng tao. Ibinigay din niya sa babae ang kanyang na-record na musika. Kahit na hindi sila madalas mag-usap, may isang di nakikitang ugnayan ang nabuo at lumalaki sa pagitan nila. Sinabi ng malungkot na si Ji Kyung, mananatili ka bang mabuhay ng ganito? Isang eksena ng paniningil niya ng utang para sa kanyang ama. Sinabi rin ni Gonwoo na tumakas siya mula sa ganoong uri ng buhay sa Korea. Sinabi niyang labis siyang nagtataka tungkol sa kanya at hiniling na pahiramin siya ng oras upang makasama at maintindihan siya ng mas malalim. Gayunpaman, nakaranas ng pagsubok ang kanilang relasyon nang malaman ng ama ni Ji Kyung na si Gonwoo ay anak ng Chairman Park, ang kanyang matagal ng kaibigan. Nagdesisyon ang ama na paghiwalayin ang dalawa. Pagbalik sa kasalukuyan, matapos ang maraming pagsisikap, sumang-ayon si Chairman Park na gawing financial director ng Business Association si Ji Kyung. Nangako siya na palalakasin ang pera at kapangyarihan ng asosasyon. Samantala, si Goju, upang patunayan na siya ay biktima ng isang pagtataksil, bago magdesisyon ang korporasyon na tanggalin siya dahil sa insidente ng pagkasaksak sa kanyang tiyuhin, araw at gabi siyang naghahanap kung sino ang nasa likod ng insidente. Alam niya na hindi kayang gawin ng kanyang tiyuhin ang ganoong klaseng bagay, lalo na't ang sitwasyon ay maingat na itinago. Samantala, nakakuha si Sejin ng isa pang aral mula kay Ji Kyung nang samantalahin niya ang paglapit ni Mira upang magtanong tungkol sa impormasyon ni Ji Kyung. Nilinlang ni Sejin si Mira para maibalik ang lahat ng perang ginastos nito. Gayunpaman, sa halip na purihin, sinabihan pa rin siyang hindi siya magaling. Sinabi ni Ji Kyung na kung nais mong maging mayaman, dapat ay palagi mong pakiramdam na hindi sapat ang pera. At nagbigay pa ng karagdagang gawain ang sihi kay Sejin. Ginawang doble ang perang na ibalik niya sa lahat ng paraan. Mukhang magiging napakahirap ng paglalakbay ng mahirap na babae sa pag-aaral na maging isang mayaman. Kasabay nito, natuklasan ni Goju na nagkaroon sila ng money laundering transaction sa art gallery na pinamamahalaan ni Ji Kyung. Kaya't agad siyang pumunta roon kung saan naghahanda na ang bodyguard na si Tak at si Sejin na ilipat ang mga painting. Agad na ipinagbigay alam ni Sejin kay Ji Kyung ang sitwasyon. Upang maiwasan na mabunyag ang money laundering, inutusan ni Ji Kyung si Sejin na humanap ng paraan para pigilan si Goju at ilihis ang atensyon niya at ng kanyang mga tao. Kasabay nito, inutusan niya ang bodyguard na si Tak na sunugin ang lahat ng mga painting. Nang malaman ni Goju ang balita at tumakbo palabas, huli na siya upang makuha ang ebidensya. Sa puntong ito, punta na si Ji Kyung para makipagkita sa dating pangulo. Bumalik din si Taejon sa lugar ni si Jin. Kaya, matapos ang 12 taon ng paghihiwalay, muling nagkita sina Goju at Ji Kyung. Siya ay hindi nagulat, samantalang siya naman ay namilog ang mga mata dahil sa kung paano sila nagkita sa sitwasyong iyon. Matapos ang 12 taon, pinuna ni Goju na hindi nagbago ang kanyang pagkatao, maliban na lamang sa kanyang hitsura na mas gumanda. Alam ni Goju na ang pagbalik ni Ji Kyung sa Korea ay may kinalaman sa pagmamana ng negosyo ng kanyang ama. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin siya kung bakit naging ganito ang babae. Naalala ni Goju ang nakaraan, nang makita niyang nagtatrabaho siya para sa kanyang ama sa kabila ng panganib, araw at gabi. Galit na galit at naawa rin sa kanya. Ngunit wala siyang magawa para sa kanya maliban sa payuhan siyang iwan ang matandang Ji Kyung. Sa katunayan, naantig ang puso ni Ji Kyung sa sinseridad ni Gonzu. Ang taong nakapansin sa kanyang pagbabago ay si Aif Bongsu. Matapos ang insidente ng pagsunog sa mga painting, dumating ang tiyuhin na si Musan at nagdulot ng gulo, humihingi ng kabayaran mula kay Ji Kyung. Gayunpaman, sinabi niya na kung hindi nasunog ang mga painting, malamang na nagpapaliwanag na ngayon ang lalaki sa board of directors ng Munju Corporation. Samantala, ang anak ni En, si Bongsu na si Kitae, ay nakipagkita kay Goju upang hikayatin siyang makipagtulungan sa kanya. Si Goju ay haharapin ang kanyang tiyuhin at siya naman ang bahala kay Ji Kyung. Sinabi ni Kitae, kung si Ji Kyung tuluyan ng hawakan ang posisyon bilang financial director ng asosasyon, magiging mas madali siyang makalapit sa dating presidente na si Jiang at magiging mas malakas ang suporta sa tiyuhin ni Goju. Ngunit diretsong tinanggihan ni Goju ang alok na makipagtulungan. Pagkatapos, nakipag-usap siya sa kanyang tiyuhin tungkol sa pagbili at pagbebenta ng painting na nalaman niya mula sa Githexong Foundation ni Eli Jiang. Sinabi niya na nangako si Eli Jiang na tutulungan siyang maging presidente ng korporasyon. Pagkatapos ay sinabi niya na mas mainam na talikuran na lamang nila ang ambisyon na maupo sa upuan ng presidente dahil kung hindi, pupuntahan niya si Eli Jiang para humingi ng tulong. Hindi niya gusto ang posisyon na iyon
ngunit tiyak na hindi rin para sa kanyang tiyuhin na si Musan. Gaya ng napagkasunduan kinabukasan. Dumating sina Hee-sung at Ji-kyung upang makipagkita sa dating presidente na si Taejon. Gayunpaman, sinabi ni Hee-gyang kay Hee-sung na hindi niya kailangang manatili at makisali sa usapan. At mas mabuting umuwi na lamang siya upang alagaan ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, nang nakaupo at nakaharap sa taong dating nanakit sa kanyang ama, sinikap ni Ji-kyung na manatiling kalmado habang nakikipag-usap. Nagtanong si Hee-sung na puno ng pagdududa kung ano ang gusto niya sa kanya. Walang pag-aatubili niyang sinabi na alam niyang nais niyang bumalik sa politika sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanyang mga tauhan sa nalalapit na presidential election. At buong kumpiyansa niyang sinabi na bibigyan niya si Hee-gyang ng pagkakataong ito at pupunuin niya ang unti-unting naubos na pondo nito. Mayroon siyang paghahanda, plano at mga koneksyon. Umiti si Hee-gyang at nagtanong, ano ang dahilan para maniwala ako sa isang walang kwentang tulad mo? Walang pag-aatubiling sumagot si Ji-kyung, ngayon alam ko na kung bakit ginawa ng isang taong tulad mo ang masamang bagay na iyon sa aking ama. Hindi ko kailangan na maniwala ka sa akin, tulad ng hindi ako maniniwala sa iyo. Samantala, sa ospital, nawalan ng malay ang ama ni Gonju nang matanggap niya ang litrato nilang tatlo noong bata pa sila na may mensahe na ang anak ni Bong-soo ay bumalik na. Aksidente niyang nakita ang litrato nang bumisita siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay narinig niya mula sa kanyang ama ang kwento ng tatlong tao sa litrato noong araw. Pagkatapos nito, hinanap niya si Ji-kyung upang sabihin sa kanya na bumalik na sa Japan. Sinabi rin niya na alam niya ang kwento ng dalawang ama at ng dating presidente. Si Jiang noon, nang makakuha ng posisyon, kinalimutan ni Hee-gyang ang kanyang ama. Naging sakim naman ang ama niya sa kayamanan, kaya tinalikuran nilang dalawa ang ama ni Ji-kyung. Pagkatapos nito, nabuwag ang kanilang trio. Sinabi rin niya na ayaw niyang madamay si Ji-kyung sa labanan para sa kapangyarihan sa kanyang pamilya. Sinabi rin ni Gonzu na kung dahil sa paghihiganti o ambisyon sa kapangyarihan, wala siyang laban dahil napansin na siya ni Hee-gyang. Nang umalis si Gonzu, tinawag ni Ji-kyung si Sejin para uminom kasama niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa 12 taon na nakalipas sa Japan, sa pagitan nila ni Gonzu. Nang malaman ni Bong-soo na may nararamdaman ang kanyang anak para kay Gujun, at nalaman din niyang anak siya ni Muin. Pinaghiwalay niya ang dalawa sa pamamagitan ng paggamit sa kaibigan ni Gujun. Sa huli, binuhat ni Gujun ang napakalaking utang sa ama ni Ji-kyung. Nang malaman niya ito, sinabi niya sa kanya na tumakas ng malayo. Sa puntong ito, nahuli si Gujun ni Bong-soo at binugbog, ngunit sinabi niya na gusto niyang tumakas silang dalawa ng magkasama. Sa wakas, nahikayat si Ji-kyung, ngunit ayaw niyang tumakas, gusto niyang umalis ng maayos sa pintuan ng kanyang ama. Nang makita siyang may hawak na bag ng pera, sinabi ng kanyang ama, hindi ganoon karami ang pera mo. Pagkatapos ay naupo ang mag-ama upang kalkulahin ang bawat sentimo ng pera. Matapos ang napakahabang panahon, napagdesisyonan na wala na siyang bag ng pera na inakala niyang sa kanya. Sa huli, alam ni Ji-kyung na hindi niya kayang labanan ang kanyang ama. Sinabi niya na babayaran niya ang buong utang ni Gonju at tatanggapin ang pamamahala sa negosyo, sa kondisyon na palalayain ni Bong-soo si Gonju. Pagkatapos nito, nakipagkita si Ji-kyung kay Gonju at sinabi na hindi niya kayang iwan ang kanyang ama. Sinabi rin niya na bagaman maikli lamang ang kanilang pinagsamahan, labis siyang nasiyahan. Nagpasalamat siya at nagpaalam. Sinabi niya na magiging masama siyang tao sa hinaharap, kaya't mas mabuti para sa kanya kung hindi siya mananatili sa tabi niya. Ang araw bago nito, tinanggihan ni Hee-gyang ang alok ni Ji-kyung, ngunit kinabukasan, tinawag niya itong muli upang makipagkita. Nang dumating si Ji-kyung, nagulat siya nang makita si Goju na nakaupo doon, at si Goju ay nagulat din tulad niya. Pagkatapos, sa isang napakawalang hiyang mukha, umupo si Hee-gyang sa harap ng mga anak ng dalawang kaibigan na dating nakasama niya sa hirap at ginhawa at ang dalawang taong pinagtaksilan niya. Walang malay siyang nagkwento tungkol sa nakaraan ng may kasiyahan nang hindi alintana ang mga ekspresyon sa mukha ng dalawang bata. Pagkatapos, sinabi pa niyang masaya siya na mayroon siyang kanang kamay at kaliwang kamay, tulad nilang dalawa. Pagkatapos nito, sinabi ng direktor na si Nam kay Ji-kyung na kung gusto niyang magtrabaho para kay Hee-gyang, kailangan niyang tulungan si Gujun na maging presidente ng Mujin Group dahil mayroon siyang espesyal na pagmamahal sa pamilya ng lalaki. Hindi pumayag si Ji-kyung na makipagtulungan kay Gonju at ayaw din ni Gonju nito. Sinabi niya na gusto niya lang maging nag-iisang aso na humihila ng kariton para kay Hee-gyang. At umalis silang dalawa, ibig sabihin, pinapapili nila si Hee-gyang na isa lang sa kanila ang gagamitin. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng direktor na si Nam kay Ji-kyung ang dahilan kung bakit hindi niya pinagkakatiwalaan ang tiyuhin ni Gonju. Ito ay dahil sa kanya ang pakana kung bakit ang kanyang kuya ang umako sa kasalanan para sa kanya, kaya't siya ang nasa posisyon ngayon. Gayunpaman, nanatiling matatag si Ji-kyung sa kanyang desisyon na ayaw niyang makipagsabuatan kay Goju. Samantala, ang dating presidente ay nag-iisip kung sino sa dalawa ang pipiliin niyang tumulong sa kanya, ang apo ba o ang pamangkin niya. Nang sinabi ng direktor na si Nam mula sa Kithexong Foundation na mas matalino si Ji-kyung kaysa kay Goju, sinabi ng matandang tusong si Giang na ang mas matalas na kutsilyo ay mas madaling makahiwa sa kamay ng may-ari. Kahit hindi sinabi, sapat na ang naririnig para malaman kung sino ang pinili ni Hee-gyang. Sa panig ni Ji-kyung, nahulaan na rin niya ang sitwasyon at nagsimula ng maghanda para sa nalalapit na labanan para sa kapangyarihan. Sa tulong ni Hee-gyang, agad na nakuha ni Goju ang mga ebidensya ng mga maling gawain ng kanyang tiyuhin na si Musan at ibinigay ito sa Supervisory Department ng korporasyon upang imbestigahan siya. Dahil dito, nawasak ang pangarap ni
Musan na maging presidente. Gayunpaman, ginamit din ng direktor na si Nam ng Big Song Foundation ang pagkakataon upang ayusin din ang art gallery ni Ji Kyung. Siya ay siniyasat din ng Financial Supervisory Board para sa kanyang mga dokumento. Nang marinig ang balita, agad na pinuntahan ni Gunju ang lalaki upang bigyan siya ng babala. Simula ngayon, huwag mong gagalawin si Ji Kyung nang hindi ka muna kumonsulta sa akin. Alam ng anak ni Song na nagkamali siya na nagdulot ng gulo sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, hindi na matatag ang posisyon ni Song bilang presidente ng Business Association. Pagkatapos ay naghiganti si Gite para sa kanyang ama. Si Jin ang pinuntirya ng lalaking ito. Ang isa sa dalawang Chino na nakilala ni Jin noon ay pinatay. Si Jin ay tinawag sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon at pansamantalang ikulong dahil pinaghihinalaan siya ng pulisya bilang salarin sa nakaraang kidnapping. Ang pinangyarihan ng pagsabog ay sinuri ng pulisya upang kunin ang mga ebidensya. Ang baril na hawak ni Jin noong araw na iyon ay inilagay din doon. Ngayon, kailangan lang makuha ang fingerprint niya sa baril para mapatunayan na siya ang pumatay. Pagkatapos, nakipagkita si Git kay Gonju para maging magkaibigan. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa pag-aayos niya kay Sejin bilang isang pagmamalaki sa kanyang tagumpay. Kinuhanan ng litrato ni Bodyguard Tak ang pagtatagpo ng dalawa at iniulat ito kay Ji Kyung. Pagkatapos nito, para mailigtas si Sejin mula sa kulungan, ginamit ni Ji Kyung ang pinakamaraming sandata niya na walang iba kundi pera upang burahin ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan kay Sejin sa investigasyon ng pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay pinuntahan ni Ji Kyung si Goju upang bigyan siya ng babala. Ang labanan mula ngayon ay sa pagitan nilang dalawa. Ipinagbawal niya sa kanya na pakialaman ang kanyang babaeng si Sejin. Pagkatapos nito, nakipagkita si Ji Kyung kay Chairman Park, ang ama ni Gonju. Sinabi niya sa kanya na sumusunod ang kanyang anak sa kanyang yapak at nagiging tauhan ng dating presidente na si Tae-jun. Sinabi niya na ang korporasyon na nakuha niya sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang mga kaibigan ay malapit ng mahati sa iba't ibang bahagi. Ang labanan para sa panloob na kapangyarihan ay makakaapekto ng malaki sa seguridad ng korporasyon. Nang marinig ito, labis na nagalit si A.E. Park dahil ang kanyang anak ay lumuhod sa taong nagtaksil sa kanyang ama. Inatake siya sa puso at dinala sa emergency room ng isang malaking ospital. Naging seryoso ang kanyang kalagayan, kaya't may posibilidad na siya ay mabibigyan ng bail. Nang marinig ang balita, pumunta ang kanyang nakababatang kapatid na si Musan sa lugar ni Ji Kyung at nagdulot ng gulo. Nahulaan niya na siya ang nasa likod ng pagpaplano upang makalusot ang kanyang kapatid sa kaso. Sa puntong ito, sinabi ni Ji Kyung na kahit makalabas si Init Muin, hindi na niya mahahawakan ang posisyon bilang presidente ng matagal. At pipigilan din niya na mapunta ito sa kamay ni Goju. Binanggit din niya na si Init Musan mismo ang gumawa ng masamang bagay sa kanyang sariling kapatid. Pagkatapos marinig iyon, natahimik si Init Musan at hindi na makasigaw. Pagkatapos nito, tinawag ni Ji Kyung si Jin upang bigyan siya ng gawain na lapitan si Goju. Naguguluhan si Jin at hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang isakupin. Sinabi ni Ji Kyung na dapat sakupin ni Jin ang puso ni Goju at gawin siyang sa kanya dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Si Goju ang magiging hadlang sa daan ni Ji Kyung. Nalito si Jin pagkatapos marinig ito. Sinabi niya na mahal ni Gonju si Ji Kyung noon at posibleng mahal pa rin niya ito, kaya't nahihirapan siyang mag-isip sa sitwasyong ito. Ngunit pagkatapos ng isang araw na pag-iisip, nagdesisyon si Sejin na sundin pa rin ang lahat ng utos ni Ji Kyung. Kaya't sinimulan niya ang kanyang misyon na sakupin ang puso ng lalaking nagngangalang Gujun. Pumunta si Sejin sa isang pagpupulong ng mga batang lider na inorganisa ng apo ni A. Gyang. Doon, sinimulan niyang lapitan si Gujun, alinsunod sa kanyang peking plano ng pag-ibig. Napansin din ni Kunju ang kumpiyansa at kagandahan ni Sejin. Kasabay ng paggaganap ng party si Ji. Nakipagkita si Kyung kay Chairman Song upang pag-usapan ang isang pakikipagtulungan dahil nagdesisyon si A. Gyang na ibigay sa iba ang posisyon bilang presidente ng Business Association. Sinabi niya kay M. Song na ibigay sa kanya ang hard drive na kalahati ng susi upang mabuksan ang mga account sa Gift Song Foundation ni M. Gyang. Bilang kapalit, babawiin niya para kay M. Song ang 0% ng pera sa pondo bilang retirement money ni M. Song. Sinabi ni M. Song na walang alam si Ji Kyung dahil kahit mayroon siyang hard drive, wala siyang magagawa dahil nasa kamay ni M. Gyang ang kabilang hard drive at kailangang magkasama itong i-activate upang mailipat ang pera. Tumawa si Tikiyong at sinabi na wala siyang intensyon na ilipat ang pera sa loob. Ang paghawak niya ng isang susi ay kailangang ibigay ni M. Gyang ang 0% upang magamit ang malaking halaga ng pera sa Gift Song Foundation. Si M. Song ay nasa sitwasyong ginamit at pagkatapos ay tinapon at wala na siyang mawawala pa kaya't pumayag siyang gawin ang sinabi ni Ji Kyung. Sa labas ng party, nagtagumpay si Sejin na makuha ang atensyon ng maraming tao at hindi niya sinasadyang narinig si Guzudan na tumutugtog ng gitara at kumakanta ng kanilang kanta para sa kanilang anibersaryo ni Ji Kyung. Sa pagtingin sa lalaking labis na nagmamahal sa harap niya, sa huli ay hindi na niya nagawa ang kanyang misyon. At kinabukasan, tinanggal siya ng kanyang idolo dahil sa pagkakamali na pinayagan niya ang kanyang damdamin na manaig sa kanyang katuwiran habang ginagawa ang kanyang misyon. Nang makita ni Ji Kyung si Sejin, na wala talagang sapat na ambisyon para gawin ang lahat, kaya sinabi niya na hindi nakarapat-dapat si Sejin na
na maging kopya niya. Kinabukasan, nagtagpo sina Gonju at Jikyun nang sabay silang bumisita kay Muin. Pinuri siya ng lalaki dahil sa kanyang galing na narating niya ang puntong ito. Binanggit din niya ang tungkol kay Sejin na nanlalandi sa mga mayayamang lalaki at sinabi niya na wala siyang makakamit. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jikyung na tinanggal na niya ang babae. Naalala ang mga nangyari, nagdesisyon si Guzu na alamin ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa taong nagngangalang Sejin. Bilang sagot sa mga tanong ni Spark tungkol sa buong sitwasyon, kalmadong sinabi ni Jikyun na si Spark at Giang ang kumuha ng kapangyarihan at pera ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, ginagawa niya ang lahat para maibalik ang mga bagay na nawala. Sa panig ni Giang, nang hindi niya mabuksan ang kanyang money account at nalaman niyang ginalaw ni Jikyung ang hard drive, agad niyang inutusan ang direktor na si Nam na makipag-ugnayan sa kanya upang kunin ito. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na sabihin ang kanyang kahilingan. Lahat ng pangyayari ayon sa inaasahan ni Jikyung. Voluntaryong sinabi ni Goju na siya ang kukuha sa hard drive. Pagkatapos, pumunta siya kay Sejin upang kumbinsihin siyang tulungan siya. Sinabi niya na alam niyang iba si Sejin kay Jikyung. Nangako rin siyang bibigyan siya ng malaking kabayaran. Nang sinabi ni Sejin na iba ang kanyang pagkilos sa inaakala niya, sinabi ni Goju na gusto lang niyang huminto si Jikyung. Habang naghihintay si Goju sa desisyon ni Sejin, ginulo ng direktor na si Nam ang art gallery. Ang opisina ay ni-raid dahil sa hinalang mayroong mga transaksyon sa pagbili at pagbebenta ng mga peking painting. Ngunit hindi alam ni Giang at ng direktor na si Nam kung paano nabuhay si Jikyung hanggang ngayon, kaya't masasabing hindi siya kalaban para sa kanya. Kahit na naghahanap na parang mga tanga, hindi nila mahanap ang hard drive sa lugar ni Jikyung. Samantala, matapos umalis si Sejin, pagkatapos niyang pag-isipan ang lahat ng nangyayari sa kanya at sa karagdagan, nang puntahan siya ni Goju at nang patuloy na payuhan siya ni bodyguard Tak na bumalik. Dumating si Misa upang kunin ang deposito niya para sa mga luxury goods na binili niya noon. Sa huli, bumalik siya at humingi ng pahintulot kay Jikyung na ipagpatuloy ang kanyang misyon na sakupin ang puso ni Goju. Sinabi niya na lumapit sa kanya si Goju upang samantalahin siya, tulad ng ginawa ni Jikyung, kaya't gagamitin niya ito upang makuha siya. Sinabi ni Sejin na ayaw na niyang patuloy na samantalahin ng iba. Pagkatapos niyang magsalita, tinawagan niya si Goju upang sabihin na bumalik na siya sa art gallery at humingi siya ng 3 beses na mas malaking bayad kaysa sa ipinangako nito. Sinabi rin niyang sabihin sa kanya kung ano ang kailangan niyang gawin para matanggap ang pera. Pagkatapos, ibinigay ni Jikyung kay Sejin ang hard drive at sinabi sa kanya na ibigay ito kay Goju. Magkakamit siya ng puntos kay Goju at magiging dahilan din ito upang iwanan niya si Giang para mapalitan siya ni Jikyung. Sa ganitong paraan, mas lalapit pa si Sejin sa puso ni Goju. Sa puntong ito, naintindihan na ni Sejin ang mga inihanda ni Jikyung para sa kanya upang magkaroon siya ng pinakamagandang pagkakataon na lapitan si Goju. Hindi na nagtagal, nakipagkita si Sejin kay Goju matapos siyang paalalahanan ni Jikyung na huwag hayaan ang tunay na damdamin na makaapekto sa kanyang papel dahil kapag mayroon siyang tunay na damdamin, lahat ng kasinungalingan ay malalantad. Bilang sagot sa tanong ni Goju kung paano niya nakuha ang hard drive ng ganoon kabilis, sinabi ni Sejin na dahil sa isang biglaang inspeksyon, sinabi ni Jikyung sa kanya na itago ang hard drive sa ibang lugar. Itinago ito ni Sejin, ngunit sinabi niya kay Jikyung na naunahan siya at nakuha na ng taga-usig ang hard drive, kaya hindi rin siya pinaghihinalaan ni Jikyung. Pagkatapos ibigay ang pera kay Sejin, sinabi ni Gonju na hindi rin niya gustong madamay si Sejin sa kanyang laban kay Jikyung. Marahil ito na ang huli nating pagkikita, wika ni Gonju. Sa pagkarinig nito, sinabi lamang ni Sejin na kinamumuhian niya ang mga sinungaling na salita ng mga mayayaman at umalis bago si Gonju. Upang gantihan ang pagtulong ni Jiang sa kanyang ama na makalaya, ibinalik ni Gonju ang hard drive sa kanya at nagpaalam upang bumalik sa kanyang dating landas. Bago umalis, sinubukan niyang sabihin kay Jiang na huwag nang pahirapan pa si Jikyung. Sinabi ni Sejin kay Jikyung ang mga nalaman niya tungkol kay Gonju, na masyado itong moral at may prinsipyo, at masyadong mahigpit sa kanyang sarili, kaya't mayroon siyang maraming takot na baka mag-alinlangan siya. Kaya gumagamit siya ng mga prinsipyo upang supilin ito. Ngayon ay may kumpiyansa na siya na makuha ang buong puso nito. Galit na galit si Jiang kay Jikyung. Dahil kinuha ni Kyung si Gonju mula sa kamay ni Jiang, nagpasya siyang bigyan siya ng leksyon. Pagkatapos, dumating ang taga-usig at dinala si Jikyung upang imbestigahan ang posibleng pagbibigay niya ng suhol sa kakabarestong pinuno ng Land Department. Dahil naghanda na si Jikyung, hindi siya nag-alala. Sumama siya sa taga-usig ng may kumpiyansa na wala siyang ginawang mali. Samantala, pinuntahan ni Sejin si Gonju upang kausapin. Matapos marinig ang balita, sinabi ni Gonju na napakakuripot ni Jikyung pagdating sa pera, kaya't hindi na kailangang masyadong mag-alala para sa kanya. Pinuntahan ni Sejin si Jikyung upang mag-ulat at sinabi na kahit pa sinabi ni Jikyung sa kanya na huwag maging tapat, naramdaman niyang sa isang taong tulad ni Gojuko, kailangan niyang magsabi ng totoo. Para sa isang taong tulad niya, ang pagsasabi ng totoo ang makakaantig sa kanyang puso. Matapos ang 2 araw na pagkakakulong para sa interogasyon, sa wakas ay pinakawalan na si Jikyung dahil walang mahanap na ebidensya ng maling gawain ang taga-usig. Pagkatapos niyang makalaya, pinuntahan niya si Jiang upang muling sabihin sa kanya na siya lamang ang tanging kapakipakinabang sa kanya sa oras na ito. Inakala ni Jiang na humihingi siya ng tawad, ngunit nang marinig niya ang kanyang sinabi, medyo natense siya. Sabi ng matanda, mas matigas ang ulo ng babaeng ito kaysa sa kanyang ama, kaya kailangan niya itong turuan ng isang magandang leksyon. Sa kabilang banda, mas agresibong inatake ni Sejin si Gonju. Sinadya niyang salubungin ito sa ospital ng
nang dumadalaw ito sa kanyang ama. Pagkatapos sumakay sa kotse. Habang nasa loob ng kotse, muling binanggit ni Sejin ang tungkol kina Gujzu at Ji-kyung. Sinabi niyang naaawa siya sa relasyon nilang dalawa. Dahil sa sinserong saloobin ni Sejin, bahagyang naantig si Gujzu. Ngunit napansin ni Antak ang paglapit ni Sejin kay Gujzu. Nang malaman niyang si Sejin ay kumikilos sa utos ni Ji-kyung, mariin itong tumutol. Sinabi ni Antak sa kanyang amo na maling-mali ang ginagawa niya, ngunit hindi pinansin ni Ji-kyung ang sinabi niya. Sinabi niya na kung ayaw na niyang gawin ito, maaari siyang umalis. Kaya't umalis nga ang binata. Tila lumampas na sa hangganan ng isang kasamahan ang pag-aalala ng bodyguard na ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Ji-kyung kay Sejin na ibalik si bodyguard. Ibinahagi rin niya sa kanyang amo na nasa pintuan na siya ng bahay ni Gujzu at kailangan na lamang niyang kumatok. Hindi pa man din nagkakaroon ng pagkakataon si dating Presidente Jang na bigyan ng leksyon si Ji-kyung ay nasangkot na siya. Isang artikulo ang nagpapahiwatig tungkol sa mga kumpanyang pinipilit na mag-ambag sa iba't ibang pondo. Pagod na si Jang sa pag-imbestiga, nalaman niya na ang impormasyon ay galing sa Mujin Group kaya agad siyang nagpadala ng mga tao upang guluhin ang proyekto ng pamilya ni Spark. Sa katunayan, si Ji-kyung ang nasa likod ng pag-utos sa tiyuhin niyang si Musan na magpalabas ng impormasyon upang magsimula ng laban sa pagitan ng dalawang pamilya na sina Taejun at Muin. Alam niya kasi na may hawak na kahinaan ni Jang si at Muin. Magkasama ang dalawang matatandang ito at marami silang koneksyon dahil sa nakaraan. Kasabay ng paggalaw sa Bike Foundation ni Jang, inihanda ni Ji-kyung ang isang plano para sa reforma ng asosasyon ng konstruksyon na sumusuporta sa isang bagong pondo ni Jang. Sa oras na ito, sinabi niyang tutulungan niya si Song na bumalik sa posisyon ng presidente ng asosasyon at kailangan niya itong kasama sa pagpapatupad ng bagong plano. Sinabi ni Song na handa na pala siyang akyatin siya. Sinabi ni Ji-kyung na ang pag-akyat sa kanya ay mababa pa at balak niyang umakyat pa ng mas mataas upang makaupo siya sa taas. Sa parehong oras, ipinagpatuloy ni Sejin ang kanyang planong pag-atake. Sinabi niya kay Gujun na si Jang ang nasa likod ng pagkakakulong ng kanyang ama. Matapos marinig ito, pinuntahan ni Gujun ang kanyang tiyuhin upang tanungin ang tungkol sa sitwasyon. Ngunit sinabi sa kanya ng tiyuhin na si Musan ang talagang gumawa nito sa kanyang ama, hindi siya. Pagkatapos ng artikulo noong isang araw, agad na nagpa siya si Jang na makipagtulungan kay Ji-kyun. Sinabi ni Ji-kyun na ang kondisyon ay hawakan niya ang kapangyarihan habang hawak niya ang pera. Sa ganitong paraan, bibigyan niya ito ng isang walang alala at malayang buhay na may walang hanggang pera at kapangyarihan. Ang simula ng pakikipagtulungang ito ay ang pagpapatalsik sa matandang kaibigan ni Jang na si Muin. Muli, dahil sa sariling ambisyon, sinaksak ni Jang ang kanyang matandang kaibigan, isang nakamamatay na saksak. Nakipagkita si Ji-kyun at Musan kay Jang upang simulan ang kanilang kooperasyon. Sumunod sa kasunduan na kapwa sila makikinabang, nalaman ito ni Gunsu dahil sa pag-ulat ng driver ni Musan. Sinabi niya ito sa kanyang ama, ngunit hindi pa rin lubos na naniniwala si Muin sa sinabi ng kanyang anak. Iniisip pa rin niya na ang kanyang kapatid ay walang lakas ng loob na saksakin ang sarili niyang kapatid. Pagkatapos nito, nakipagkita si Guzoo kay Sejin upang tanungin kung may kinalaman ba sa kanyang tiyuhin ang mga nangyayari sa art gallery. Sinabi ni Sejin na hindi siya espiyan niya dahil sabik na sabik si Musan na maging presidente. Pumunta siya sa ospital upang sabihin kay Muin ang tungkol sa kasunduan na pinirmahan nilang magkakapatid noon. At ayon sa kasunduan na ito, kahit wala ang pahintulot ni Muin, may pagkakataon siyang makipagkumpetensya sa upuan ng presidente na inuupuan ng kanyang kapatid. Diretsahan ding sinabi ng nakababatang kapatid na ipinagkanulo niya ang kanyang kapatid noon. Sa puntong ito, nakita ni Muin na hindi niya talaga maaaring hayaan ang kanyang masamang kapatid na makuha ang posisyon ng presidente ng korporasyon. Matapos ihayag ang katotohanan sa kanyang kapatid, hindi na nag-alala si Musan tungkol sa pakikipagkita kay Ji-kyung sa labas, kaya sinabi niya sa dalaga na pumunta sa kanyang opisina sa susunod na makipag-usap ng maayos. Pagkatapos, pinuntahan ni Sejin si Gujun upang sabihin sa kanya ang sitwasyon na nalaman niya sa art gallery. Pagkatapos, palihim niyang nirecord ang tawag ni Gujun at sa pamamagitan nito, nalaman din ng grupo ni Ji-kyung ang susunod na hakbang ni Gujun. Nalaman na hinila ni Gujun ang kanyang tiyuhin sa pamamagitan ng pakikipagkita kay Direktor Nam at humiling na makipagtulungan ito sa kanya at ibigay sa kanya ang kopya ng mga dokumento ng katiwalian ng kanyang tiyuhin. Sinabi ni Direktor Nam na nakalimutan na siya ni Jang dahil si Ji-kyung na ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Kinuha ni Guju ang impormasyon tungkol sa nakababatang kapatid ni Nam na isang kriminal at nagbanta na makikipagpalitan ng impormasyon tungkol sa kanyang tiyuhin. Sa bahagi naman ni Sejin, habang mas nakikipag-ugnayan siya kay Gunzo, mas lalo siyang ayaw gumawa ng masamang bagay sa kanya. Nakita ni Ji-kyung ang pag-aalinlangan ni Sejin, kaya sinabi niya sa kanya na sa mga panahong ito, huwag niyang hayaang maging mahina ang kanyang puso. Sa darating na panahon, kailangan niyang mas makasama si Gujun upang maiwasan si Direktor Nam na mapasama kay Gujun. Hiniling ni Ji-kyun kay Jang na bigyan siya ng pahintulot na arestuhin ang nakababatang kapatid ni Direktor Nam bago pa man niya maibigay ang ebidensya ng suhol kay Guju. Pagkatapos, inaresto ng taga-usig ang nakababatang kapatid ni Nam dahil sa maling paghirang, plagiarism at pagnanakaw ng pondo ng pananaliksik. Dahil alam ni Ji-kyun ang ugali ni Guju at alam niyang gagawin niya ang lahat upang hadlangan siya na gawing presidente si Musan, nagpa siya si Ji-kyun na gawin ang huling atake upang tapusin ang laro. Habang yaya ni Sejin si Guju na kumain kasama siya, pumasok si Ji-kyun sa ospital at
at sinabi kay Ien Mitmuin ang tungkol sa kanyang relasyon kay Guju. 12 taon na ang nakakaraan sa Japan kung saan sila nagkita, nagmahalan at nagplano pang tumakas at magkasamang umalis. Ngunit sa huli, dahil sa alitan ng mga ama tulad ni Amy Spark, ang kanyang anak ay naging biktima at nagdusa. Sinabi niya na kung talagang mahal niya ang kanyang anak, dapat niyang ilayo ito sa laban na ito. Labis na pinag-isipan ni Eng Himuin ang mga salita ni Ji-kyung, pagkatapos ay nashock siya at nakoma. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkaroon ng hemorrhage sa utak, kaya naligtas din ang kanyang buhay. Dahil ang kasalukuyang presidente na si Lee Nik-muin ay nasa ganoong sitwasyon. Agad na nagkaroon ng pagpupulong ang mga shareholder ng Muzin Group upang alisin si Lee Nik-muin sa posisyon at ilagay ang nakababatang kapatid na si Musan bilang presidente ng korporasyon. Sa oras na ito, labis na nagsisisi si Sejin nang makita niya si Goju sa ganoong sitwasyon. Nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya alam kung paano siya makikitungo kay Ji-kyung. Nang makita niyang dumating si Ji-kyung sa ospital, naisip niyang pumunta ang idolo upang humingi ng tawad sa nangyari kay Chairman Baek. Ngunit sinabi ng kanyang amo na pumunta lamang siya upang suriin ang sitwasyon ng kaaway. Matapos ang maraming pagnanasa at pag-asa, kasama ang paggawa ng maraming immoral na bagay, naabot din ni Tyuhin Musan ang kanyang ambisyon na umupo sa inaasam-asam na upuan ng presidente. Pagkatapos ay nakipag-usap si Ji-kyung kay Eng Lee-jang tungkol sa susunod na hakbang na simulan at paunlarin ang bagong itinatag na pondo. Maghanda na lamang si Eng Lee-jang na tumanggap ng daloy ng pera mula sa lahat ng dako. Gayunpaman, iniling din niya sa matanda upang ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga bank account sa ibang bansa upang mapamahalaan niya ito alinsunod sa napagkasunduan noon. Mula sa kanyang ama, nalaman din ni Guzu kung ano ang sinabi ni Ji-kyung sa kanya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na biktima lamang din ang dalaga at mas naawa siya sa dalaga kaysa sisihin ito. Labis na nalilito ang isip ni Goju. Kinabukasan, pumunta si Sejin kay Ji-kyung at sinabing hihinto na siya sa lahat ng bagay dahil ayaw niyang mas lalo pang lumubog si Ji-kyung sa laban na ito. Sa huli, siya lamang ang masasaktan. Si Goju ay inilipat ng kanyang tiyuhin sa basement upang magtrabaho sa pangkalahatang departamento. Si Department Head Moon, na inilipat ni matandang Musan bilang kanyang sekretarya upang bantayan siya. Pagkatapos, nakipagkita si Ji-kyung kay Musan at sinabing kayon palang opisyal na nagsisimula ang lahat. Hiniling niya kay Musan na isama si Director Yu sa bagong proyekto ng grupo na Neo-T at kailangan ni Kim na magkaroon ng access sa mga impormasyon sa mataas na antas ng pamamahala. Nang sinabi ni Amy kay Musan na medyo mahirap ito, sinabi lamang ni Ji-kyung na siya ang naglagay sa kanya sa posisyon na gusto niya, kaya dapat lang siyang sumunod sa kanilang napagkasunduan. Sinabi niya na mahirap itayo ang matandang ito, ngunit madali itong buwagin. Dapat niyang malaman kung ano ang susunod na gagawin. Sa wakas ay nakalaya si Director Nam dahil kay Amy Jang at Ji-kyung. Dahil nakahanap sila ng kahalili para sa kaso ng Baek Foundation. Pagkatapos noon, kinailangan din ni Eng Jang na ibigay kay Ji-kyung ang lahat ng karapatan sa pamamahala ng pera, gaya ng napagkasunduan. Sa panahong ito, patuloy na nagsisikap si Goju na maghanap ng ebidensya ng katiwalian sa amin. Nakipagkita siya kay Director Nam upang pag-usapan ang mga dokumento ng katiwalian ng kanyang tiyuhin. Sinabi ni Director Nam na hindi niya ito maibibigay kay Goju, ngunit kung makikipagkita siya kay Emmett Manho, ang presidente na inalis sa pwesto kamakailan, may posibilidad na makahanap siya ng paraan. Dahil sa pag-aalala para kina Goju at Ji-kyung, humingi ng tulong si Sejin kay Antak upang subaybayan si Goju. Ayaw niyang masaktan pa ang dalawang taong mahal niya. Sa huli, nahuli ni Ji-kyung si bodyguard Tak na gumagawa ng mga bagay sa likod niya. Kaya nakuha ni Ji-kyung ang impormasyon na nakipagkita si Guzuyu kay Emmett Manho. Ngunit hindi niya pinuna si Sejin at sa halip ay sinabing napakakapakipakinabang ng impormasyon na nakuha ng dalawa. At pagkatapos noon, nakatanggap si Gunzu ng utos na lumipad agad patungong New York upang magtrabaho upang hindi siya makahadlang. Sa puntong ito, nalaman din ni Gunzu na nagmamadali si Ji-kyung na magbukas ng bagong pondo upang tulungan si Eng Lee-jang na kumita ng pera. Ngunit dahil iniisip niya ang kanyang ama, kinailangan niyang tanggapin ang paglilipat. Nalaman din ni Sejin ang masamang balitang ito. Kasabay nito, natuklasan din niya na matagal nang alam ni Gonju na sadyang lumalapit siya sa kanya upang samantalahin siya, ngunit hindi niya ito sinabi. Nang lapitan ni Sejin si Gonju, sinabi lang ni Gonju na tumigil na siya sa lahat ng bagay gaya ng gusto ni Sejin. Pagkatapos, nakipagkita si Sejin kay Ji-kyung at nalaman niyang binalaan si Manjo na kung hindi siya pupunta sa New York at lalaban sa plano ni Ji-kyung, babawiin ang piyansa ng kanyang ama at babalik siya sa kulungan. Dahil hindi niya kayang pigilan si Ji-kyung, sa huli ay nagpasya si Sejin na lumayo sa idol na matagal na niyang minamahal. Kinuha niya ang ebidensya ng katiwalian ni Eng Musan mula kay Ji-kyung at ibinigay ito kay Gonju bilang isang paghingi ng tawad. Nang malaman ni Ji-kyung ang balita, hinanap niya si Sejin, ngunit hindi siya nagreklamo o nagalit. Niyaya lang ni Ji-kyung si Sejin na kumain, kasama siya na parang magkaibigan, at nagpa-picture pa sila bilang alaala. At bago sila maghiwalay, sinabi ni Sejin na mahal niya si Ji-kyung at patitigilin niya ito. Ngunit sinabi lang ni Ji-kyung kay Sejin na simula ngayon, ang mundo niya ay magiging impyerno. Sinabi ni Eng Musa na kung ibabalik ni Gunzu sa kanya ang mga dokumento ng katiwalian, ililipat siya mula sa basement, ngunit hindi pumayag si Gunzu. Sinabi niyang mga papet lang sila sa kamay ni Ji-kyung, kaya hindi siya makikipagkasundo sa kanya. Sa panig ni Ji-kyung, nagsimula na rin ang lihim na laban sa pagitan niya at ni Eng Lee-jang. Sa 3 taong ibinigay niya kay Eng Lee-jang para pumili bilang direktor ng bagong pondo, hindi niya pinili ang mga ito, sa halip
halip ay kumuha siya ng isang taong inakala niyang hindi niya makokontrol. Gayunpaman, ang katotohanan sa likod nito. Alam ni Ji-kyung na si Amy Jang ang target ni Amy Ji-sun. Nakipagkita siya kay Amy Ji-sun dati na nagpaisip dito na dahil sa kanya, kaya nakuha niya ang posisyon ng direktor ng PE Foundation. Sa ganitong paraan, mas madali niya itong makokontrol. Habang ang trabaho sa art gallery ay nagaganap pa rin ayon sa plano ni Ji-kyung, mayroon man si Sejin doon o wala, mayroon ng bagong desisyon si Sejin para sa kanyang sarili. Samantala, si Gonju, na gustong ipagpalit ang kalahati ng kanyang shares para sa karapatan sa pamamahala upang protektahan ang kanyang ama, ay hinarangan ni Ji-kyung. Sinabi niya kay Amy Musan na takutin ang kanyang kapatid upang makuha ang kanyang pirma at kanselahin ang kasunduan na nilagdaan nilang magkakapatid noon. At sinabi rin niyang bibigyan niya siya ng pagkakataong mamahala sa isa sa mga subsidiary ng grupo. Hindi gusto ng ama na sumali ang kanyang anak sa isang hindi pantay na laban na magdadala sa kanya ng pinsala. Kaya pinirmahan niya ang dokumento na dinala ng kanyang kapatid. Huli na nang dumating si Guju, sinisi niya ang kanyang ama dahil sa pagiging kuripot nito sa pera. Ngunit hindi niya naintindihan na mas inaalala ng kanyang ama ang kanyang kaligtasan. Samantala, tinulungan si Tezi ni Maiza na manghiram ng bagong lugar ng trabaho. Siya at si Gonzu ay nagsimula sa isang kampanya upang protektahan si Ji-kyung sa kanilang sariling paraan. Sa art gallery, nahihirapan na rin si Ji-kyung dahil sa mga taong kasama niya sa grupo ni Amy Jang. Bawat isa sa kanila ay may sariling plano at lihim na sumasalungat sa kanya. Ang technology company na ipinangako ni Amy Musan sa kanyang kapatid na pamamahalaan ni Goju ay napagdesisyonan ng ibenta. Ang bumili nito ay may kaugnayan sa pamangkin ng asawa ni Amy Jang. Nahulaan na ni Gu Junsu ang galaw ni Ji-kyung na gagamitin si Amy Musan para kumuha ng pera mula sa korporasyon patungo sa bagong pondo ni Amy Jang. Kinausap niya ang kanyang tiyuhin, ngunit hindi ito nakinig sa kanya kahit na ayaw nitong nasa ilalim ng kontrol ni Ji-kyung. Pagkatapos ay kinausap ni Gu Junsu ang iba pang mga tiyuhin sa korporasyon upang pigilan ang pagbebenta ng kumpanya ni Amy Musan. Nang malaman ni Bodyguard Kak na nakikipagtulungan si Sejin kay Guju, binalaan niya ito. Kahit na gusto niya ito, kung hahadlang siya sa kanyang amo, hindi niya ito patatawarin. Sa puntong ito, ang tanging nasabi ni Sejin ay na nag-aalala siya at si Guju para kay Ji-kyung, natatakot na baka masyado na itong lumubog sa isang daan na walang balikan. Nang marinig ni Ji-kyung ang ginagawa ni Gujun, muli siyang humadlang kasama si Amy Musan. Ang pulong na pinaghandaan ni Gujun upang pag-usapan ang pagtutol sa pagbebenta ng subsidiary company ay walang dumalo. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Ikyun si Gunzu at sinabing wala siyang pag-asang manalo laban sa kanya. Buong buhay niya ay nabuhay siya sa anino ng kanyang ama, habang siya ay nagsikap at nagpursige upang magkaroon ng tunay na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Sinabi rin niyang huwag na niyang gamitin pa ang pagiging inosente at kabaitan ni Sejin. Nais na ni Gunzu na alisin si Sejin sa kanyang plano, ngunit nanindigan pa rin siya na hindi siya hihinto. Upang makahanap ng butas at mapigilan si Ji-kyung, nagpa siya si Sejin na alamin ang tungkol sa dalawang pondo ni Amy Jang. Humingi siya ng tulong sa ama ni Mira upang makakuha ng impormasyon at nakipagkita si Amy Jang sa kanya. Ngunit nang dumating si Sejin, nakita niyang naghihintay na si Ji-kyung sa kanya. Pagkatapos ay binigyan ni Ji-kyung si Sejin ng tseke na may halagang 1 bilyong won at sinabing tanggapin niya ito kapalit ng pagtigil niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa puntong ito, dumating din si Guzu sa lugar ng dalawang babae na nagputol sa tensyonado nilang usapan. Pagkatapos ay umalis siya at si Sejin matapos makuha ang mga dokumento na ibinigay ni Ji-kyung. Gayunpaman, walang anumang butas sa mga dokumento. Sa panig ni Amy Jang, sinimulan din niyang makipag-ugnayan sa media, batay sa payo ni Ji-kyung, upang maghanda para sa nalalapit na kampanya sa pagkapangulo. Pilit din siyang nagtitiis kay Ji-kyung hanggang sa hawak na niya ang buong kontrol. May plano na rin ang matandang ito na alisin si Ji-kyung kapag wala na siyang silbi. Matapos malaman na nakipagkita si Direktor Nam kay Amy Musan, pinuntahan ni Ji-kyung si Amy Musan upang tanungin siya at sinabi niyang hindi dapat siyang sumasalungat sa kanya habang nasa iisang bangka silang lahat. Pagkatapos, sinabi ng matandang si Jang na inutusan niya si Direktor Nam na makipagkita kay Musan at sa mga may-ari ng korporasyon na nangakong mag-invest sa bagong pondo upang maging magkaibigan sila. Gayunpaman, nakita ni Ji-kyung, naghahanda ang matandang ito na ibalik ang pondo sa lumang pondo na pinamamahalaan ni Direktor Nam dahil nalaman ng panig ni si Jin na binili ng dayuhang kumpanya ang teknolohiya ng Mujin na maaaring pag-aari ni Ijang. Gayunpaman, hindi ito maaaring hulaan lamang. Dapat maghanap ng tiyak na ebidensya upang magamit ang impormasyong ito. Si Moon, ang head ng departamento, ay huminto sa pagiging kalihim ni Musan at tinutulungan si Guju at si Jin sa trabaho. Samantala, si Guju ay pumunta kay Musan at sinabing hahadlangan niya si Ji-kyung na maging chairman. Nakikipag-usap siya sa kondisyon na hindi hadlangan ni Musan ang kanyang ginagawa. Napagtanto rin ni Musan ang pakinabang nito. Dahil mayroon siyang apo na tumutulong na pigilan si Ji-kyung, malugod niyang tinanggap ang alok. Hindi inaasahang dumalaw si Direktor Nam sa gallery ni Ji-kyung upang siyasatin ang sitwasyon ng kalaban. Pahiwatig
Matik din niyang pinagsabihan si Ijang na gawin ito at iyon na nagdulot ng kaunting inis sa chairman. Pagkatapos makinig, walang pakundangan na pinapaalis ni Ji-kyung si Inam. Hiniling pa niya na dapat siyang mag-schedule ng appointment sa susunod na pagbisita. Pagkatapos, dahil binanggit ni Ginam si Sejin, nag-alala si Ji-kyung sa kaligtasan ni Sejin. Hiniling niya sa mga bodyguard na protektahan si Sejin. Sa tulong ni Gi Musa, matagumpay na nagulo ni Guju ang auction ng Mujin Group. Inarangan niya ang kumpanya na itinalaga ni Ji-kyung na manalo sa bid. Kung hindi, ang pera ay gagamitin para sa peking account at ililipat sa bagong pondo na itinatag ni Ijang. Nang malaman ni Ijang ang tungkol dito, agad siyang inabisuhan na sina Guju at si Jin ay pumunta sa kanya upang magtanong tungkol sa kumpanyang Colin ng Chairman Jang. Agad pagkatapos, may dumating upang hingin kay si Jin ang mga dokumento tungkol sa Colin. Nang biglang dumating si Ji-kyung habang binubugbog si Guju, sinabi niya sa dalawang lalaki na kunin ang mga dokumento, ngunit huwag saktan ang mga tao. Pagkatapos ng ilang galaw, pinatakbo ng bodyguard na si Tak ang dalawang tauhan ni Ijang. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng mga dokumentong nakuha ni na si Jin at Gunju at ibinalik kay Ijang. Sinabi ni Ji-kyung na ang pag-iwan sa mga dokumento ay maglalagay sa panganib kay si Jin. Hindi may iwasan ni Gunju ang maapektuhan pagkatapos ng mapanganib na insidenteng ito. Sinabi ni Gunju kay si Jin na huminto na, ngunit hindi niya maintindihan kung gaano ka-espesyal ang pagmamahal ng dalawang babae sa isa't isa. Kaya natural lang na hindi titigil si Jin at hindi rin pababayaan ni Ji-kyung ang kaligtasan ni si Jin. Patuloy silang gumagawa sa kanilang sariling paraan upang protektahan ang isa't isa. Ang lumang paraan ay tumutukoy kay Ijang, ang dating pangulo, na minsang nagtaksil sa kanyang mga kaibigan, kaya hindi nakakagulat na tatalikuran niya ang kanyang mga kasamahan. Tinawag ng matandang ito sina Yi Song at Gi Musan para sa isang pribadong pagpupulong. Sinabi niya na ang isang paslit tulad ni Ji-kyung ay kailangang maturuan ng mga nakatatanda. Sa parehong sandali, nakatanggap si Guju ng masamang balita. Kinansela ang piyansa ng kanyang ama at dumating ang taga-usig upang arestuhin siya mula sa ospital at ibalik sa detention. Nang malaman ni Ji-kyung ang tungkol kay Yi Muin, pumunta siya kay Ijang upang tanungin ang dahilan. Sinabi ni Ijang na kailangang magdusa ang ama para sa anak dahil sa pangahas na siya sa likod niya. Sinabi lang ni Ji-kyung na dapat silang mag-usap bago gumawa ng anuman. Sinabi ni Ijang na gawin niya lang ang lahat sa loob ng mga hangganan na pinahihintulutan niya. Pagkatapos, inutusan niya si Direktor Nam na kunin ang mga foreign account mula kay Ji-kyung. Nang dumating si Guju para makipagkita sa kanya, hindi siya tinanggap ni Ijang. Nagpadala na lang si Guju ng babala na sa pagkakataong ito, direkta siyang tatargetin. Kung sakaling muling saktan ni Ijang ang kanyang ama. Pagkatapos, binisita niya ang kanyang ama upang humingi ng paumanhin sa pagkakasangkot niya. Gayunpaman, hindi balak ni Guju na huminto at patuloy na mag-imbestiga sa kumpanyang Colin. Sa puntong ito, inakala ni Ijang na nagamit na niya si Ji-kyung at itatapon na ito tulad ng pagtapon niya sa iba. Sa makatuwid, inutusan niya ang Financial Supervisory Commission at National Tax Service na mag-imbestiga sa department ng kumpanya ni Ji-kyung na namamahala sa masasamang utang. Sa ngayon, sinuspinde ang operasyon ng kumpanya sa loob ng 6 na buwan na parang ginawa na nilang bangkarote ang kumpanya. Ibinunyag ni Direktor Nam kay Yi Song na ito ay isang gantimpala mula kay Ijang, isang pagkakataon para sa kanya na bilhin ang kumpanya ni Ji-kyung. Murang-mura. Sa parehong sandali, habang lumalala ang labanan, dumating ang balita mula sa Japan na hindi maganda ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang ama. Gusto ng lahat na bisitahin ni Ji-kyung ang kanyang ama, ngunit matigas ang ulo niyang tumanggi. Sinabi rin niya kay Gi Musa na itigil muna ang paglilipat ng pera sa bagong pondo ni Ijang para matuto ang matandang ito. Bilang tugon sa hamon na isara ang kanyang kumpanya, naglipat si Ji-kyung ng malaking halaga ng bilyon-bilyong won sa kawanggawa sa ilalim ng pangalan ng bagong investment fund ni Ijang. Nagalit si Ijang nang mabasa niya ito sa balita. Pagkatapos, hiniling ng matandang ito sa kanya na ibalik ang lahat ng natitirang pera. Hiniling niya sa panig ni Ijang na itigil ang pakikialam sa kanyang kumpanya upang maging ligtas ang bago nitong pondo. Gayunpaman, hindi talaga natakot ang matandang si Ijang. Agad siyang nagpadala ng mga tao upang arestuhin si Ji-kyung at pilitin siyang ibigay ang pera. Plano ni Ji-kyung na makipagpaligsahan kay Ijang sa pagiging matapang, ngunit dumating sa Korea ang masamang balita na namatay ang kanyang ama. Walang pagsisisi si Ijang sa nangyari sa kanyang matandang kaibigan at ginamit pa ang pagpapalaya kay Ji-kyung upang makauwi para sa libing ng kanyang ama kapalit ng kanyang pera. Ngunit hindi inaasahan ng matandang ito na mayroon pa siyang malakas na trump card. Tinawagan niya si Ijang at sinabing kung hindi niya siya papayagang umuwi para sa libing ng kanyang ama, ang aklat na naglalaman ng lahat ng iligal na transaksyon niya noong nakaraan ay ilalabas sa publiko. Bukod sa kanya, mayroon pang mahigit 100 matataas na opisyal at pinuno ng mga korporasyon at negosyo sa aklat na iyon at ang lahat ng imahe na binuo ni Ijang hanggang ngayon ay maglalaho na lang na parang usok. Nang malaman ito ni Ijang, hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang bagay dahil mayroon siyang kaunting pag-unawa sa kahangahangang anak ng kanyang dating kaibigan. Kinailangan niyang ipahatid si Ji-kyung sa kanya. Pagkatapos niyang makita ang handwritten na aklat ng kanyang dating kaibigan, sa wakas ay natapos na ang isang kasunduan. Bumalik si Ji-kyung sa Japan para sa libing ng kanyang ama at ang lihim na aklat ay ibinigay kay Ijang upang sunugin. Sa kawalan ni Ji-kyung sa Korea, pinilit ni Ijang si Gi Musan na maglipat ng mas maraming pera sa kanyang bagong pondo. Kasabay nito, pinilit din niya si Gi Musan na alisin ang kumpanyang pinili ni Ji-kyung sa Niora Project bid at sa halip ay ilagay ang kumpanyang itinalaga niya. Habang nahihirapan
sinundan si Gae Musan na maghanap ng dahilan upang ipagpaliban ito, bumalik si Ji-kyung sa Korea. Binalaan niya si Gae Musan na mas mainam na huwag labagin ang kanilang naunang kasunduan at hayaang manalo ang kumpanyang itinalaga niya sa bid. Pagkatapos, nakipagkita si Ji-kyung kay Lee Ji-tae at sinabing tutulungan niya itong umakyat sa pwesto. Hinahangad din ni Chairman Ji-tae ng Chonha Group ang posisyon ng kanyang ama, ngunit dahil mahina ang loob, hindi niya tinanggap ang alok ni Ji-kyung. Sa puntong ito, tiwala si Lee Jang na naipit na niya si Ji-kyung sa isang sulok. Ngunit hindi alam ng matandang ito kung paano namuhay si Ji-kyung at kung anong espesyal na pag-aalaga ang natanggap niya mula sa kanyang ama. Nahulaan niya ang lahat ng posibleng sitwasyon, kaya't mahirap siyang alisin sa laro. Si Gae Musan ay nasa ilalim ng pressure mula sa dalawang panig. Gusto ni Lee Jang at Ji-kyung na hayaan niyang manalo ang kumpanya na kanilang itinalaga sa bid. Piniling ni Ji-kyung sa assassin na dating nagtrabaho kasama niya at ni Lee Musan na bumalik sa Korea. At araw-araw ay lumilitaw upang takutin siya. Sa huli, hindi kinaya ng matakaw ngunit walang kakayahang tiyuhin ang pressure ng chairman of the group na nakasalalay sa kanyang lead. Ibinigay niya ang responsibilidad sa proyekto ng Nyo kay Goju upang iwasan ang dalawang kutsilyo na nakatutok sa kanya, sina Lee Jang at Ji-kyung. Tungkol naman kay Lee Ji-tae, siya ay biktima rin ng plano ni Ji-kyung na mamuhunan sa stock market. Ibinuhos niya ang lahat ng pera ng kumpanya sa stock market at pagkatapos ay nawala ng lahat. Sa huli, tinawagan niya si Ji-kyung at tinanggap ang plano na pabagsakin ang trono ng kanyang ama, ang chairman. Pagkatapos nito, ang chairman ay pinagtaksilan ng kanyang sariling anak, dinala sa isolation sa ospital. Ang plano ni Ji-kyung ay umabante pa. Gayunpaman, masamang balita ang natanggap niya na pinalitan ni Gunju ang tiyuhin sa pagiging responsable sa buong proyekto ng Nyo at syempre, hindi niya hahayaang manalo ang kumpanyang itinalaga ni Ji-kyung sa bid. Nang makipagkita siya kay Gunju, sinabi lang niya na habang pinag-aasikaso niya si Lee Jang, dapat lang siyang mag-enjoy sa malawak na tanawin mula sa itaas. Muli na namang ginamit si Sejin ni Ji-kyung. Ikinuwento ni Sejin ang lahat ng ginagawa niya sa proseso ng paghahanap sa tunay na may-ari ng kumpanyang Kolin. At pagkatapos ay ginamit siya ni Ji-kyung upang makuha ang impormasyon na nagpapatunay na si Lee Jang ay konektado sa money laundering company na iyon, ang Kolin. Binantaan ni Ji-kyung ang dating asawa ng apo ni Lee Jang tungkol sa kanyang pagtataksil bago sila maghiwalay. Nakuha niya ang ebidensyang kailangan niya. Pagkatapos, pumunta si Ji-kyung kay Lee Jang at sinabi sa kanya kung ano ang nasa kamay niya. Mula ngayon, dapat siyang sumunod sa mga utos niya at mamumuhay ng mapayapa sa kayamanan at kapangyarihan. Kung hindi, ilalantad niya sa publiko ang lahat ng ginawa niya sa loob ng maraming taon sa kanyang pondo sa pamamagitan ng kumpanyang Kolin. Sa puntong iyon, wala nang matitira kay Lee Jang. Sa wakas, nakita ng matandang ito kung gaano kilabot ang paslit na kanyang minamaliit. Wala nang ibang pagpipilian si Lee Jang. Kung hindi ay umukod kay Ji-kyung. Nagpatuloy si Ji-kyung sa kanyang plano sa kanyang paglalakbay patungo sa Blue House. Agad niyang inalis ang kandidato sa pagkapangulo na iminungkahi ni Lee Jang. Mayroon na siyang napili noon pa man. Sa puntong ito, sumunod na lang si Lee Jang nang walang reklamo. Tinawag naman ni Goju si Sejin para kausapin. Sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat sumuko ng ganoon kadali. Nang sabihin ni Sejin na gusto lang niyang pigilan ang kanyang idolo at ayaw niya itong saktan ng husto, walang alinlangan na sinabi ni Goju na kung hindi siya babagsak, hindi siya titigil. Inamin din niya ang kanyang tunay na layunin na protektahan ang kanyang pamilya at ang Mujin Group. Ang pagpigil kay Ji-kyung ay isang dahilan lang para itago ang kanyang ambisyon. Ang target ni Ji-kyung bilang kandidato sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon ay si Jae-hyun, isang henyo sa larangan ng AE na mayaman na daan-daang bilyong won at sunod-sunod na naging bagong henerasyong lider sa mga nakaraang taon. Ang unang pagpupulong ni Ji-kyung kay si Hee-kang ay hindi nagbunga ng inaasahan niya. Nag-iisip pa ang AE genius na ito kung sino ang susundin para maabot ang posisyon ng pagiging pangulo. Tumanggi siya kay Ji-kyung at sa grupo ni Lee Jang. Sinabi ni Jae-hyun na sanay na siyang makipagtulungan sa mga kabataan. Kailangan pa ring mag-imbestiga upang mahanap ang kahinaan ni Jae-hyun. Ang resulta ng investigasyon na nakuha mula kay MS Kim ay ikinagulat ng bodyguard na si Ta. Ginamit ni Jae-hyun ang impormasyon ng kanyang mga kamag-anak upang ilipat ang daan-daang milyong dolyar sa ibang bansa. Pagkatapos, ang mga dokumento na nakuha ni MS Kim ay ipinadala kay si Hee-kang. Agad na tumakbo ang AE guy na ito kay Ji-kyung upang makipag-usap. Sa huli, kinailangan niyang tanggapin ang alok ni Ji-kyung. Nang magtanong si Jae-hyun kung bakit siya ang pinili niyang makasama sa parehong bangka, sinabi ni Ji-kyung na dahil mayroon siyang malupit na ambisyon at walang katumbas na kasakiman. Angkop ito sa pamantayan upang sumama sa kanya sa bangka. Sa parehong oras, pagkatapos ng maingat na pag-iisip tungkol sa alok ni Goju, nagpa siya si Sejin na samahan siya upang pigilan ang halimaw na nakatago sa loob ni Ji-kyung. Muli, pinili ni Sejin na protektahan ang kanyang mahal sa sarili niyang paraan. Tungkol naman kay Lee Ji-tae, pagkatapos niyang ipadala ang kanyang ama sa ospital, hindi niya mahanap ang corporate seal ng kanyang ama, kaya nanatili pa rin ang kanyang pag-akyat sa pagiging chairman. Ang sitwasyong ito ay nakakainis din kay Ji-kyung. Sinabi niya na nasa eroplano siya habang si Lee Ji-tae ay tumatakbo, at kung hindi siya bibili ng tiket upang lumipad kasama niya, may iwan siya ng malayo, upang lubos na hadlangan ang panig ni Lee Jang.
Nakialam si Ji-kyung sa panloob na sitwasyon ng kumpanya. Inalis ni Goju ang karapatan ni Direktor Zuza na dumalo sa mga pulong at hindi na rin pinayagan si Lee Kim na ma-access ang sistema ng impormasyon ng Mujin Group. Nang tuluyan ng binaliwala ni Hunzo ang kanyang pag-iingat kay Ji-kyung at ipinagpatuloy ang bidding, natuklasan ni si Jin ang kahina-hinalang kilos ni Ji-kyung kaya sinabi niya kay Jeonju na sa pagkakaalam niya, hindi mananatiling tahimik ang kanyang idolo at tiyak na may iba pang plano si Ji-kyung para sa bidding ng proyekto sa pagkakataong ito. Tama ang hula ni si Jin, balak ni Ji-kyung na anuman ang kumpanyang manalo sa bid, bibilhin niya ito. Kaya ang pagpapaliban ni Goju sa schedule ng bidding ay nagpabagal sa pag-usad ng plano ni Ji-kyung. Sa panig ni si Jin, nang marinig niya kay Misa na may sakit si Gi-sung at hindi niya ito madalaw, natuklasan niyang nakakulong pala si Chairman Sung sa ospital. Pagkatapos, kasama si Goju, sinimulan nilang iligtas si Gi-sung mula sa kamay ng kanyang anak. Nahulaan din ni Ji-kyung ang pangyayaring ito at nagpadala ng bodyguard na si Tak upang tulungan sila. Tinulungan ni Tak ang grupo ni Goju na mailayo si Gi-sung mula sa harap ni Lee Ji-tae. Sa parehong oras, nagsimula na ang kampanya para sa kandidato sa pagkapangulo. Sina Hee-jang at si Hee-kang, kahit ayaw nila, ay kinailangang tumayo sa iisang frame para sa kawanggawa. At pagkatapos ay opisyal na inihayag sa media na magkasama silang lalahok sa darating na kampanya sa eleksyon. Ang pagliligtas ni Goju kay Yi-sung ay naibalita kay Hee-jang. Pagkatapos ng maraming araw ng paghihirap, nakaramdam siya ng pag-asa nang malaman niyang opisyal nang sinasalungat ni Goju si Ji-kyung ayon sa plano. Upang makuha ang tiwala ni na si Jin at Gunju, sinabi ni Ji-kyung sa bodyguard na si Tak na si Jin ay napabuti na at ang kanyang mga ginagawa ay nakaapekto na sa pangkalahatang pag-usad ng plano sa Blue House. Kaya, kakailanganin niyang gawin ni Tak ang ilang mahahalagang bagay para sa kanya. Pagkatapos nito, umalis si Tak sa gitna ng pagkalungkot ni Lee Kim at Director Jo. Sa pagkaalam na mahirap asikasuhin si Gi-sung sa pamamagitan ng pagkulong sa ospital, nag-isip si Ji-kyung ng mas mainam na plano. Pagkatapos gumaling ni Gi-sung at bumalik sa trabaho, sinabi ni Ji-kyung kay Lee Ji-tae na tanungin ang kanyang ama kung papayag ba itong magretiro upang siya ang pumalik. Gayunpaman, hindi sapat ang tiwala ni Gi-sung sa kanyang anak na lalaki para bigyan siya ng kapangyarihan. Dahil dito, opisyal na tumayo ang anak sa panig na sumasalungat sa kanyang ama. Upang makabuo ng magandang imahe sa mata ng publiko, nagplano si Ji-kyung na magtayo ng charity bank para sa mga mahihirap na may 70% ng yaman ni Kang bilang kapital. Nangako rin siya kay Kang na gagawin niyang 100 ang 70 na iyon kapag siya na ang pangulo. Ang mga tao ay hindi maiiwasan na matukso ng pera, habang lalong yumayaman, lalo namang nagiging sakit. Kaya, nang tumanggap ng isa pang alok ng pakikipagtulungan mula kay Gi-musan, hindi na nakipagkumpetensya si Kang sa kumpanya ni Gi-musan. Bilang kapalit, sinabi niya ang magagandang salita tungkol kay Gi-musan sa harap ni Ji-kyung. Agad na sumang-ayon si Hee-kang sa planong ipakita ang kanyang pagiging mabait sa lahat. Nang makuha ang ebidensya ng pagtatagpo ni Direktor Nam kay Chairman Sung, direktang hinarap ni Ji-kyung si Hee-jang. Sa pagkakataong ito, walang patawad siyang nagbigay ng pinakamataas na babala at pagkatapos ay kinailangan ni Hee-jang na tanggalin sa trabaho ang kanyang tapat na alaga sa loob ng maraming taon. Nagpapatuloy si bodyguard Tak sa kanyang plano na lapitan si Jin. Araw-araw, iniulat niya ang sitwasyon kay Ji-kyung. Nang matuklasan ni na si Jin at Gunju ang tunay na layunin ni Ji-kyung sa pagtatatag ng charity bank ni Kandidato Kang. Inutusan ni Ji-kyung si Tak na mag-install ng file ng mga dokumento mula sa kumpanya ni Kandidato Kang sa computer ng grupo ni Goju. Pagkatapos, inaresto si Goju dahil sa pagnanakaw ng impormasyon mula sa kumpanya ng teknolohiya ni Kandidato Kang. Nagulat si Kandidato Kang sa ginawa ni Ji-kyung. Pagkatapos nito, nakita niya ang nakakatakot na kakayahan ng batang babaeng si Ji-kyung. Tungkol naman sa mag-amang Chairman Sung, gumawa si Ji-kyung ng isang mapagpasyang hakbang upang hatiin ang kanilang relasyon. Gumastos siya ng mahigit 2 bilyong won upang punan ang pera na inubos ng kanyang anak na si Ji-tae mula sa korporasyon at, bilang kapalit, humiling ang anak na ibahagi ng ama ang mga share upang makapagtatag ng bagong kumpanya na mamumuhunan din sa charity bank ni Kandidato Kang. Isang lihim na pulong ng 3 tao ang isinaayos, sina Yi-sung, Yi-nam at Gi-musan. Ang 3 ay labis na pinahirapan ni Ji-kyung. Nagpulong sila upang maghanap ng paraan upang labanan ang paslit na dati nilang minamaliit. Gayunpaman, ang pag-aresto kay Goju ay nagpabakante kay Gi-musan. Sa ngayon, kailangan pa niyang tapusin ang kasunduan kay Ji-kyung para sa proyekto ng Neo City. Gayunpaman, nakahanap si Chairman Sung ng bagong tao na lalahok sa revolusyon upang pabagsakin si Ji-kyung. Hindi siya si Sejin. Gayunpaman, hindi sapat ang tiwala ni Direktor Nam sa kanya, kaya kinansela ang pagpupulong. Matapos tapusin ni Bodyguard Tak ang kanyang misyon sa opisina ni Sejin, hindi siya umalis gaya ng utos ni Ji-kyung. Bumalik siya at, sa utos ni Ji-kyung, patuloy na binantayan si Sejin. Samantala, nagpatuloy si Sejin sa pakikipagkita kay Isung. Sinabi niya na sinusubukan niyang alamin ang tungkol sa pondo ng BG, at ang pondo na ito ay armas din niya laban sa paghati ng kanyang anak sa kumpanya. Inaasahan niyang tutulungan siya ni Isung. Gayunpaman, parehong hindi alam ni na Sejin at Isung na ang paghihikayat kay Ji-tae na humiwalay sa kumpanya ay isa lamang paraan ng pag-atake sa kanyang ama.
Ang pinakahuling layunin ni Ji Kyung ay ipasok ang Chunha Group ni Emi Song sa charity bank na kanyang itinatag. Sinabi na rin ni Ji Kyung kay Emi Song na hindi niya kailangan ang anak nito. Kung hindi makikipagtulungan si Emi Song, kailangan niyang bayaran ang utang ng kanyang anak na siya namang halagang ibabawas sa pondo na nalugi ni Jit dahil sa paglalaro nito sa stock market. Sinabi na rin ni Emi Musan kay Emi Song na kung susundin niya ang daan na ginawa ni Ji Kyung, mas magiging madali para sa kanilang magkakapatid. Sa huli, hindi nakataka si Emi Song sa patibong na paunti-unting hinigpit ni Ji Kyung sa kanyang leeg. Ang paglahok sa pamumuhunan sa charity bank ay isang bagay na mangyayari rin sa lalong madaling panahon, lalo pa at may kontribusyon din si Musan. Sinabi ni Ji Kyung na papayagan niyang bilhin ng Mujin Group ang tech company ni Kang, ang kandidato. Kasabay nito, pumunta si Goju para makita si Kang, ang kandidato, para bilhin ang kanyang kumpanya at tinanggihan siya. Alam ni Goju na kung may gustong gawin si Ji Kyung, tiyak na gagawin niya ito sa anumang paraan, kaya pinayuhan niya si Kang, ang kandidato, na mag-ingat kay Ji Kyung. Ang magiging kahalili niya bilang general director ay dapat na ilihim hanggang sa maianunsyo ang appointment. Sa oras na ito, para pilitin si Kang na ibenta ang kanyang kumpanya, kailangang magtrabaho ng husto si Ji Kyung para makahanap ng mga butas sa kanyang mga operasyon sa negosyo, gayon din upang makahanap ng kahalili. Sa pangkalahatan, hindi rin makahanap ng kapalit si Kang, ang kandidato. Matapos matanggap ang plano na ibenta ang kanyang kumpanya mula kay Ji Kyung, na naglalaman ng maraming lihim na impormasyon na itinago ni Kang sa loob ng mahabang panahon, nataranta si Kang at tinawagan si Gujun para humingi ng payo. Sa pagkakataong ito, kinailangan niyang sabihin kay Gujun kung sino ang kanyang kapalit upang makakuha ng payo mula kay Gujun kung paano haharapin si Ji Kyung. Kasabay nito, nakatanggap ng balita si Goju mula kay Uncle Musan na tinutulungan siya ni Ji Kyung na bilhin ang tech company ni Kang, ang kandidato. Dahil sa mga benepisyo na matatanggap ng kumpanya, si Goju ay sinabi na ni Goju kay Ji Kyung kung sino ang pinili ni Kang, ang kandidato, na maging susunod na tagapamahala ng kanyang kumpanya. Agad na binantaan ni Ji Kyung si Kang na kung hindi niya ipahayag ang pagbebenta ng kanyang kumpanya sa susunod na press conference, gagawin niyang imposibleng umalis ito. Dahil tiyak na hindi niya hahayaang maging general director ang kapalit nito. Hindi pa man din alam ni Kang, ang kandidato, kung anong klase ng tao si Ji Kyung, kaya wala na siyang ibang pagpipilian. Sa parehong oras, dinakip si Jit ng mga tauhan ni Director Nam. Ang kondisyon para pakawalan siya ay ibigay ang lahat ng dokumento ng kumpanya ng Colin. At si Ji Kyung ay kailangang dalhin ito sa kanya ng mag-isa. Si Ji Kyung ay masaya rin. Sumunod si Ji Kyung sa lahat ng hiling ni Director Nam. Pumunta siya sa lugar kung saan nakakulong si Jin at doon, ibinunyag niya ang plano ni si Jin at Director Nam. Alam niya na ito ay isang patibong na inihanda ni si Jin para sa kanya, kaya hindi siya nagdala ng mga dokumento. Sa oras na ito, pinanatili ni Director Nam ang kanilang dalawa at hindi niya sila papakawalan hanggat hindi niya nakukuha ang mga dokumento. Nagtataka si Jin at tinanong ang kanyang boss kung bakit alam niyang ito ay isang patibong pero pumunta pa rin siya para iligtas siya. Sinabi ni Ji Kyung na ang isang aso na nasa dulo ng lubid ay kakagatin siya at ayaw niyang malagay si Jin sa panganib. Matapos marinig ito mula sa kanyang boss, tuluyan ng sumuko si Jin. Inamin niya na hindi niya talaga malampasan ang kanyang idolo. Sinabi ni Ji Kyung na matagal na niyang hinintay na marinig ang gusto niyang marinig at sinabi niyang ibigay na ang mga dokumento at umalis na sila. Pero ngayong hawak na ni Director Nam ang mga dokumento, hindi niya sila pinalaya. Agad na tinawagan ng tapat na aso na ito ang kanyang amo para ibalita ang sitwasyon. Nang matanggap ang magandang balita, nagbago agad ang ekspresyon ni Jang. Tinawag niya si Kang, ang kandidato, at sinabi sa kanya na kung susundin siya nito mula ngayon, makakalabas siya sa kontrol ni Ji Kyung. Ang pagyuko ni Jang ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ngayon ay wala nang magagawa si Ji Kyung sa kanya, kaya nangako si Jang na tutulungan niya si Kang na panatilihin ang kanyang kumpanya at hindi ibenta. Ang kasabihang walang permanenteng kaibigan, tanging interes lang ang permanente, ay laging totoo sa lahat ng sitwasyon. Nang marinig ang balita tungkol kay Ji Kyung, agad ding tumalikod si Kang, ang kandidato, sa kanya at sumama kay Jang. Gayunpaman, hindi alam ng dalawang lalaking ito na nabigo sila sa pagsubok ni Ji Kyung, kaya formal na silang tinanggal sa listahan ng mga bisita na sasakay sa kanyang bangka. Buong pagmamalaki na sinabi ng matandang si Jang kay Kang, ang kandidato, na kung maghihiwalay sila ni Ji Kyung, kung sino man ang sasamahan niya, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging presidente. Nang malaman ito ni Goju, sinabi rin niya sa atin na si Musan ay nasa liwanag habang siya naman ay nasa dilim at magkasama silang magtutulungan upang maprotektahan ang kaligtasan ng pamilya. Walang sinuman, maging si Jang o si Ji Kyung, ang makakahawak sa kanilang pera. Para kay Park, ang kapatid, upang makahikayat ng mas maraming kakampi, pinahintulutan ni Jang ang Chunha Group ni Song na pamahalaan ang bagong tatag na charity bank. Hindi gusto ni Song na talikuran siya ng kanyang anak, kaya nangako siyang ibibigay ang charity bank kay Jai para pamahalaan. Ang matandang lalaki na muntik ng mamatay ay hindi pa alam kung sino ang dapat niyang maging amo. Ngunit nagmamalaki pa ring nagsabi na ngayon ay lalamunin na nilang mag-ama ang lahat ng pera ng mundo. Dahil dito, buong tiwala na isinauli ni Song ang tseke na mahigit 2 bilyong won kay Ji Kyung. Sa pagkakataong ito, sinabi rin niya na ang likas na katangian ng isang bilyonaryo ay hindi papayag na mawala ng pera kung walang mas malaking benepisyo at masaya rin niyang kinuha ang tseke at umuwi upang makipagkita kay Kang, ang kandidato. At sa pagkakataong ito, tumalikod din si Kang, ang kandidato, at hindi siya kinausap. Abot-abala siya sa loob na hikayatin si Goju na sumama sa kanyang panig. Ngunit hindi niya alam na ang mga bilyonaryo ng pangalan
pangalawang henerasyon tulad ni Goju at Ji-kyung ay may parehong frequency ng utak. Kaya mahirap na hikayatin siya na gumawa ng isang bagay na makakasama sa kumpanya. Sa kabilang banda, pumunta si Director Nam para makipag-usap kay Ji-kyung at sinabi niya ang matatamis na salita na mas magiging mabuti para sa kanya kung babalik siya at susunod kay Jang. Ngunit sa halip ay nakatanggap siya ng isang masakit na sagot mula kay Ji-kyung. Hindi na niya bibigyan ng pagkakataon sina Jang at Kang, ang kandidato, dahil sa kasalanan na pagkatapos na makatawid sa tulay ay gusto na nilang tanggalin ang plan. Pagkatapos ay tinawagan ni Ji-kyung si Goju upang magplano kung paano patumbahin ang dalawang traidor na iyon. Para maabot ang kanilang layunin, magkakasama silang makikinabang. Sa oras na ito, ang pamilya ni Jang ay masayang nagdiriwang ng kanilang tagumpay nang hindi nila alam na paparating na ang bagyo na sisira sa kanilang mga bahay. Ang dapat mangyari ay mangyayari. Ang napiling kapalit para sa posisyon ng General Director ni Kang, ang kandidato, ay agad na nagsumite ng kanyang pagbibitiw at ilang pangunahing empleyado sa kumpanya ay lumipat sa Mujin Group. Dagdag pa rito, isang tech company sa industriya ang nag-anunsyo na makikipagtulungan din sila sa Mujin Group upang magsaliksik at mag-develop. Dahil dito, bumagsak ng husto ang stock ng kumpanya ni Kang, ang kandidato, nang pumunta siya at humingi ng tulong kay Jang. Sinabi ni Jang na sa huli ay kailangan niyang pumili sa pagitan ng politika at negosyo. Paano niya lilinisin ang kanyang bibig kung pareho niyang hawak ang dalawang piraso ng tinapay? Iminungkahi ni Jang na kapag naging presidente na siya, hindi lang siya magkakaroon ng tinapay na kakainin, kundi magkakaroon pa siya ng taong magpupunas ng kanyang bibig para sa kanya. Ang patunay ay siya ay naging presidente na. Pagkatapos ay pumunta si Kang, ang kandidato, kay Goju para makipag-usap at bantaan siya na kung hindi siya sasama sa kanyang panig, gagawin niya itong mahirap para kay Goju kapag naging presidente na siya. Ngunit ang posisyon ng presidente ay hindi naman sigurado na makukuha niya, kaya tumawa lang si Goju at sinabing ibenta na lang ang kumpanya sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay binigyan ni Goju si Kang, ang kandidato, ng isang patikim. Alam ni Goju na may problema si Jait na siyang namamahala sa charity bank. Narinig niyang lihim na iniimbestigahan ng piskalya ang iligal na pagpapahiram nito ng pera. Pagkatapos ng kanyang patikim, iniulat ito ni Goju kay Ji-kyung para asikasuhin ang susunod na hakbang. Agad na nakipagkita si Kang, ang kandidato, kay Jait, at ang buong usapan ng dalawa ay lihim na ni-record ng kanyang bodyguard. Nang marinig ang ginawa ni Jait, nagplano si Jang na gumawa ng isang maapektong eksena upang dayain ang mga tao. Pinag-utos niya kay Jait na magpanggap na biktima na inabuso para sa personal na pakinabang at wala siyang alam sa mga maling gawain ng bangko. Sa oras na ito, kinailangan ni Song na tanggapin ang pag-aalay sa kanyang sakim at hangal na anak. Upang makumpleto ang kanyang mga layunin sa politika, tulad ng plano, inakusahan ni Kang, ang kandidato, si Jait ng maling gawain at inako niya ang kapabayaan sa pamamahala. Habang binibigkas niya ang kanyang madaling bigkasin na talumpati, natanggap ng lahat ng mga mamamahayag ang audio recording kung saan sinabi ni Kang na wala siyang sobrang pera para sa kawanggawa at ang bangko ay itinatag lamang upang pamahalaan at paunlarin ang kanyang itim na pondo. Kaya, sa isang iglap lamang, dahil sa maling pagpili ng bangka na sasakyan, nalunod si Kang, ang kandidato, sa malaking dagat. Samantala, ang taong nangako sa kanya ay agad na mayroon ng bagong kandidato para sa pagkapangulo na kailangan niyang isunod. Pagkatapos nito, matagumpay na nabili ni Goju ang tech company ni Kang, ang hangal na lalaki. Kahit na nakipagkasundo si Goju kay Ji-kyung para sa kapakanan ng kumpanya, mayroon din siyang ibang plano upang hilahin siya pababa sa putikan. Ang dahilan na ibinigay niya ay kung hahayaan niya si Ji-kyung, maaari nitong lunukin ang lahat ng bagay. At ang nakatuklas sa ginagawa ni Goju ay walang iba kundi ang kanyang alagad na si Sejin. Hindi maunawaan ng walang malay na si Sejin kung ano ang iniisip ng dalawang taong mahal niya. Sinabi niya kay Ji-kyung na nag-aalala siya para dito dahil palaging mayroong maraming kaaway sa tabi nito. Nalungkot siya nang makita niya na naghiwalay sina Goju at Ji-kyung. Sa pagkakataong ito, sinabi ng boss na kung hindi na sila makikinabang sa isa't isa, natural lang na maghiwalay sila. Ang pagkaalam ni Sejin na lihim na iniimbestigahan ni Goju ang kumpanya. Natuklasan din ni Goju si Colin pagkatapos. Inakala niyang si Sejin ay isang espiya na nagtatrabaho para kay Ji-kyung. Iyon ang dahilan kung bakit matagal na niyang hindi tinatanggap. Bumalik si Sejin sa kanyang art gallery at nagpatuloy si Sejin na manatili sa tabi ni Goju upang magamit niya. Ginamit din niya ito para gamitin siya. Sa kabilang banda, ginamit pa rin ni Musan si Goju bilang isang kalasag para sa pangako niya kay Ji-kyung tungkol sa naunang Neo project. Sinabi niya kung maaari bang kalimutan na niya ang proyektong ito dahil sa ngayon ay wala na rin siyang karapatang makilaho. Nangako si Ji-kyung kay Song na tutulungan niya ang kanyang anak na makatakas. Kapalit ay kailangang tulungan siya ni Song na asikasuhin ang matandang si Jang na kasing tigas ng linta. Sa huli, tumakbo din si Jang sa bilangguan upang bisitahin ang kanyang matandang kaibigan. Dati, dalawang taong sakim na nagtaksil sa isa't isa ang sa huli ay nagkasama muli. Sinabi ni Jang na pumunta si Ji-kyung sa Korea upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ihilahin niya siya sa ilalim ng lawa at lalamunin din niya ang Mujin Group ni Muin. Dahil dito, naisip ng matandang lalaki na makipag-usap sa kanyang matandang kaibigan upang magtulungan na labanan ang walang galang na batang babae na hindi pa nalilinisan ang kanyang sipon. Sinabi ni Jang na ang Neo project ay isang gantimpala na ibinigay niya kay Muin noong nasa pwesto pa siya, kaya ayaw niyang kunin ito ni Ji-kyung. Ang impormasyon na lihim na nag-invest si Ji-kyung ng pera sa Neo project sa ilalim ng pangalan ng ilang kumpanya ay naabot na kay Goju. Si Busan ay nag-aalala, habang si Goju naman ay nakita itong isang biyaya.
upang matalo sina Eun Jang at Ji Kyung. Pagkatapos ay inilipat ni Goju ang kanyang investigasyon sa mga kumpanyang namuhunan sa Neo Project at ito ay bahagi rin ng plano ni Ji Kyung. Unti-unti niyang itinutulak ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Nang akalain ni Goju na sinisira ni Ji Kyung ang kanyang bahay, ay nakatanggap siya ng balita na ang naghuhukay pala sa dingding ng kanyang bahay ay si Eun Jang. Ang mga dokumento na nagpapatunay nito ay nakuha mula sa computer ni Sejin at iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin si Sejin na nagtatrabaho para kay Goju. Nang malaman na si Eun Jang pala ang kailangan niyang labanan, ay naipit si Goju sa kanyang tiyuhin. Sabi ni Eun Musa, kung lalabanan niya si Eun Jang, ay ipapakalat ang mga dokumento ng kanyang korupsyon. Pagkatapos ay nagalit na sinabi ng tiyuhin sa kanya na kung gusto niyang makita silang magkapatid na nakasuot ng uniforme ng bilanggo, gawin niya ang gusto niyang gawin. Pagkatapos nito, binisita ni Ji Kyung si Eun Muin sa kulungan. Sinabi niya na dapat ay bayaran niya ang utang niya sa kaibigan na pinagtaksilan niya noon. Pagkatapos nito, gusto rin ni Eun Muin na sa huling pagkakataon sa kanyang buhay ay gumawa siya ng tama. Ito ay upang tubusin din ang mga pagkakamali na nagawa niya noon. Nagpasya siyang hindi na mag-apela at tatanggapin na lang ang lahat ng desisyon mula sa korte. Kasabay nito, inamin din niya ang pagkakaugnay nila ni Eun Jang noon sa proyekto ng gas pipeline sa Russia at sa pambansang natural gas project. Upang makamit ang personal na benepisyo ng parehong panig sa pera at politika, hindi tinanggap ni Goju na ang kanyang ama ay maaaring makulong hanggang sa mawalan ito ng hininga. Sinabi niyang hindi siya susuko kay Ji Kyung dahil ang utang na loob sa pagitan ng kanilang mga ama ay tapos na, ngunit sa pagitan niya at ni Ji Kyung ay mayroon pa rin. Dahil dito, muling nakipagkita si Goju kay Director Nam at nakipagsanib puwersa sa kanya upang talunin ang kanyang dating kasintahan. Ang plano ay harangin muna ang mga pinagkakatiwalaan ni Ji Kyung. Si General Director Jaik ay nagtatago upang maiwasan na mahuli ng piskalya. Sinunod ni Bodyguard Tak ang utos ni Ji Kyung na bantayan si Maji at pagkatapos ay natagpuan din niya kung saan nagtatago si Jaik. Pumunta si Yi Song upang makipag-usap sa kanyang anak at sinabing magtago muna siya sa ibang bansa. Hanggang sa kumalma ang lahat, ang matandang lalaki ay labis na nalungkot dahil sa kanyang pagpapalaki ng kanyang anak na lalaki nang hindi mabuti. Kaya ngayon ay kailangan din niyang harapin ang mga kahihinatnan ng mga ginawa ng kanyang anak. At pagkatapos, ang tatlong hacker na kinuha ni Goju ay sumira sa sistema ng art gallery at pinigilan ang mga account na may kaugnayan sa mga pondo na hawak ni Ji Kyung. Hayagang tinawagan ni Goju si Ji Kyung at hinamon siya na wala siyang gagawin sa account ng art gallery, ngunit ang mga account ng pondo ng bihi ay pipigilan niya. Habang pilit na nakikipaglaban si Alice Kim sa tatlong hacker na kinuha ni Goju, si Bodyguard Tak at Director Du naman ay inaasikaso ang pag-alis ni Jaite sa bansa, ngunit pagkatapos, si Jaite ay muling nahuli ng mga tauhan ni Director Nam at pinilit siyang umamin na ang lahat ng kanyang ginawa ay utos ni Ji Kyung. Ang nakakatawa ay, si Jaite ay duwagman, ngunit ayaw niyang sisihin si Ji Kyung na walang kasalanan. Pagkatapos ay nakipagkita si Goju kay Ji Kyung at sinabing huminto na siya sa tamang oras at patatawarin siya nito. Iyon ang huling limitasyon na ibinigay niya kay Ji Kyung. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay isang palabas lamang na itinayo ni Ji Kyung upang hilahin sina Goju at Director Nam na gumanap bilang bida at kontrabida ng magkasama. Inakala na mangyayari ang lahat ayon sa plano na kapag inamin ni Jaite ang tungkol kay Ji Kyung ay hindi na ito makakatakas. Sa huli, si Jaite ay muling umako ng responsibilidad sa lahat ng bagay na siya lang ang gumawa at walang anumang kinalaman si Ji Kyung dito. Samantala, inanyayahan din ni Sejin si Goju na mag-usap. Ginamit niya ang kanyang simpleng paraan ng pagpapahayag upang ipaintindi sa kanya na ang pagmamahal sa isang tao ay hindi kasing hirap ng kanyang iniisip, kaya ang relasyon sa pagitan nila ni Ji Kyung ay maaaring tumigil basta't gusto niya. Sinabi rin niya na kung gaano siya kamahal kay Ji Kyung, bakit niya pinipilit na makipagkumpetensya dito. Matapos pag-isipan ng husto ang mga sinabi ni Sejin at alalahanin ang oras na kasama niya si Ji Kyung 12 taon na ang nakakaraan, sa huli ay nagdesisyon si Goju kung anong landas ang tatahakin niya. Pagkatapos na ipahayag ni Goju ang walang hanggang paghinto sa Neo Project. Dahil marami ng kumpanya ang nagkaroon ng paglabag, kinuha ni Director Nam ang corruption file ni Musan at ginamit upang takutin si Goju. Ngunit sabi lang niya na kung sino ang nagkasala, siya ang dapat managot. Abot-abala pa rin siya sa pag-aalala sa kanyang kumpanya matapos siyang maging temporary president. Sa mga susunod na araw, si Ji Kyung, matapos sabihin ni Goju ang sinabi ni Sejin sa kanya, nagpa siya rin siyang umalis sa Korea at bumalik sa Japan. Ibinigay niya kay Sejin ang pamamahala sa art gallery sa Korea. Nag-usap ang dalawang babae na magkikita silang muli pagkatapos na maitatag ni Sejin ang kanyang sariling kaharian. Ang 12 taong paglalakbay sa paghihiganti ay tila natapos sa isang kasiyasyang paraan para sa taong naglakbay, anuman ang dahilan, ambisyon man o paghahanap ng katarungan para sa kanyang ama. Kinailangan ding pagdaanan ni Ji Kyung ang isang mahabang panahon ng kalungkutan upang makamit ito. Ngayon, maaari na siyang mabuhay ng payapa sa magagandang araw. Ang kwento na ikinukwento namin ay nagtatapos na rito. Paalam at hanggang sa muli.